Sa unang araw pa lamang na lumipat si Sarin sa bahay ng kanyang asawa, malinaw ng may kakaiba, ang biyenan niyang si Kidong ay agad nagpakita ng hayagang di pantay na pagtrato. Inabutan niya ang manugang ng isang mangkok ng tirang kanin mula sa nakaraang araw, habang ang sariling anak ay inihainan ng sariwa at mainit na kanin. Habang kumakain, maingat pa siyang pumili ng isda para sa kanyang anak, samantalang si Sarin ay binigyan lamang ng isang pirasong atsarang labanos. Bagamat bahagyang nalito, kinumbinsi ni Sarin ang sarili na marahil ito ang buhay may asawa na kailangang pagdaanan ng bawat bagong kasal. Gayunpaman, ang mga sumunod na kilos ng pamilya ng kanyang asawa ay lalong nagpaisip sa mga tao. Si Sarin at ang kanyang asawang si Guyaong ay nagtapos sa parehong unibersidad. Nagkataong nagkita silang muli habang nagtatrabaho sa magkaibang kumpanya at mabilis na nagkapalagayan ng loob. Nagpasya si Sarin na gugulin ang buhay niya kasama ang nobyo at hindi nagtagal, naglakad na sila sa altar. Ang matamis nilang honeymoon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa sa hinaharap, naniniwala na natagpuan na niya ang tunay na pag-ibig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang asawa ay naging isang maliit ang isip na lalaki na umaasa pa rin sa kanyang ina. Nagsimula talaga ang lahat sa kaarawan ni Mrs. Kidong. Nang araw na yon, habang abala si Sarin sa trabaho, patuloy na tumatanggap ang kanyang telepono ng mga mensahe mula sa kanyang hipag na si Meyaw. Ipinaalala sa kanya ni Meyaw na bukas ay kaarawan ng kanilang ina, ngunit si Sarin, bilang isang maalalahanin na tao, ay hindi kailanman makakalimutan ito. Nag-book na nga siya ng restaurant ng maaga. Gayunpaman, ipinahiwatig ng kanyang hipag na kung magluluto si Sarin ng isang mangkok ng seaweed soup kinabukasan, tiyak na matutuwa si Mrs. Kidong at nangako na tiyak na tutulong siya. Kahit maaga siyang gumising para sa trabaho, pumayag pa rin siya. Sa pagnanais na makuha ang pabor ng kanyang biyenan, ang inosenteng si Sarin at ang kanyang asawa ay pumunta ng maaga sa bahay ng kanyang mga biyenan, dala pa ang sariwang bulaklak na nagpasaya kay Mrs. Kidong. Nang makita si Mrs. Kidong na nagpuputol ng prutas, nagmadali siyang lumapit at nag-alok na siya na ang gagawa nito. Gayunman, dahil sanay si Sarin na inaalagaan, hindi niya alam kung saan magsisimula at kinailangan niyang hanapin sa phone kung paano maghiwa ng melon. Kahit na unang beses niya ito, hindi naman pangit ang kinalabasan. Dinala ni Sarin ang plato ng hiniwang melon sa sala. Sa sandaling iyon, si Mrs. Kidong ay nakitang pagod ang kanyang anak at agad siyang pinagpahinga sa kanyang kwarto. Susundan na sana ni Sarin ang kanyang asawa pero si Mrs. Kidong ay pumigil sa kanya. Hindi niya pinansin na kababalik lang din ng manugang niya galing trabaho at pinanatili siya sa sala para pag-usapan ang anak niya. Umabot hanggang hating gabi ang usapan nila. Noon, sobrang pagod na si Sarin pero ayaw niyang sirain ang mood ng mga biyenan, kaya paminsan-minsan na lang niyang kinukurot ang binti para gumising, pinipilit mumiti at makipag-usap. Kinabukasan bago mag-umaga, nagising si Sarin sa tunog ng alarm clock. Nang makita ang asawa na mahimbing pa ring natutulog, binalak niyang gisingin ito para tumulong sa paghahanda, ngunit malalim ang tulog ni Guyaong at humihilik ng malakas. Walang ibang pagpipilian, tahimik na bumaba si Sarin sa kusina ng mag-isa, iniingatan na huwag mag-ingay para hindi magising ang kanyang mga biyenan. Matapos ang ilang oras ng paghahanda, handa na ang masarap na almusal, kasama ang seaweed soup na iminungkahi ni Meyaw. Nang magising si Meyaw at makitang natapos na ng hipag ang pagluluto, medyo nahiya siya at nagpaliwanag pero hindi ito inisip ni Sarin dahil sa kanyang mabuting puso. Nang makita ang mesa na puno ng pagkain, si Mrs. Kidong ay natuwa at agad tinawag ang anak na babae para kumuha ng mga larawan na ipagmamalaki. Nang magkasama na ang buong pamilya, pinuri ng lahat ang kasipagan at malasakit ni Sarin. Tanging si Guyaong lang ang hindi nagsalita ng papuri. Siguro sa isip niya, tungkulin lang ng asawa niya ang lahat ng ginagawa nito. Pagkatapos, kinuha ni Meyaw ang mangkok ng seaweed soup at sabik na tinikman ito. Doon lang napagtanto ni Sarin na hindi pala gusto ni Mrs. Kidong ang sopas. Si Meyaw mismo ang gustong kumain nito. Sa hapagkainan, masayang nag-uusap ang buong pamilya habang kumakain, ngunit hindi makasali si Sarin. Hindi niya kilala ang mga taong pinag-uusapan, kaya tahimik lang siyang kumain ng kanyang bahagi. Kahit hindi niya maabot ang malalayong ulam, walang napansin sa kanya. Mabilis na naubos ni Sarin ang kanyang kanin. Nang makita yon, si Mrs. Kidong ay banayad na pumuna sa kanya dahil sa bilis ng pagkain. Para maibsan ang hindi komportableng kapaligiran, nagboluntaryo si Sarin na magputol ng prutas sa kusina. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng text mula sa ina na nag-aalala tungkol sa unang gabi niya sa bahay ng asawa. Ang pagbasa sa mensahe ng kanyang ina ay lubos na nakagaan sa loob ni Sarin. Nang ilabas niya ang prutas, sinabi ni Mrs. Kidong na ilagay ang mga pinggan sa lababo, sadyang idinagdag na siya na ang maghuhugas mamaya. Kinailangan ni Sarin na pabalik-balik ng ilang beses para matapos ang paglilinis ng mesa. Samantala, ang iba ay masayang nag-uusap habang walang nag-aalok ng tulong. Kahit na inaantok siya at masakit ang buong katawan, pinilit pa rin ni Sarin tapusin ang gawain. Si Guyaong naman, hinaplos lang ang tiyan at sinabing busog na siya. Nang matapos ni Sarin hugasan ang tumpok ng pinggan, ilang hiwa na lang ng kiwi ang natira sa mesa. Medyo nahihiya, sinabi ni Mrs. Kidong na wala silang naipon para sa kanya at, ayaw masayang, kinuha ang isang piraso at isinubo kay Sarin. Sa parehong pagtitipon ng kaarawan, ang panganay na manugang na si Irene, na buntis noon, ay sumama rin sa kanila sa restaurant. Nang marinig na masarap ang seaweed soup doon, iminungkahi ni Irene na umorder ng isang mangkok para kay Mrs. Kidong dahil ayon sa tradisyon, ito ay simbolo ng pasasalamat sa pag-aalaga ng ina. Pero binanggit ni Meyaw na nakapagluto na si Sarin ng seaweed soup para sa lahat ng umagang iyon. Si Mrs. Kidong ay agad nagmalaki tungkol sa kung gaano kamasunurin ang kanyang manugang.
Agad na naramdaman ni Irene na may kakaiba at tinanong kung si Sarin ba ang nagluto ng lahat ng mag-isa. Mabilis na nagdahilan si Mayaw, sinasabing aksidente siyang nakatulog ng sobra. Mrs. Kidong ay sumali rin, sinasabing hindi raw alam ng kanyang anak kung paano gawin ang mga gawaing bahay. Buong tapang pang sinabi ni Mayaw na natural lang para sa bagong manugang sa unang taon ng kasal na maghanda ng almusal para sa biyenan. Ang mga salitang iyon ay lubos na ikinalito ni Irene. Agad siyang nagsalita ng hindi sumasang-ayon, sinabing walang ganoong bagay na natural, at bumaling para tanungin si Mrs. Kidong kung ganoon din ang iniisip niya. Binigyang diin din niya na kailangang magtrabaho ni Sarin at ang pag-ugali ng mga biyenan ay talagang hindi makatwiran. Biglang naging matigas ang kapaligiran. Ilang taon na ang nakalipas, nang unang pumasok si Irene sa pamilya, binisita nila ng kanyang asawa ang bahay ng kanyang mga biyenan. Alam ni Mrs. Kidong na nagsalitan sila ng asawa ni Irene sa pagmamaneho, ngunit sinabi pa rin niya sa kanyang anak na magpahinga na lamang sa kwarto. Samantala, magsisimula na ang paghahanda para sa hapunan ng ritual para sa mga ninuno. Walang kahit isang lalaki sa pamilya ang tumulong, ngunit sinabi nila kay Irene, nagtrabaho at nagmaneho ka rin naman buong araw, kaya dapat kang tumulong. Sa sandaling iyon, malinaw na nakita ni Irene ang tunay na sitwasyon. Mahinahon niyang sinabi na pagod ang kanyang asawa at kailangang matulog, ang biyenan at tiyuhin ay umiinom, habang ang bayaw at si Mayaw ay nasa date. Ibig bang sabihin nito na si Mrs. Kidong ang magluluto ng lahat ng seremonyal na pagkain ng mag-isa? Nang marinig iyon, pumagit na si Mrs. Kidong at pinaalalahanan si Irene na dapat niyang tawagin ang iba bilang tiyuhin at tiyahin. Tumawa si Irene at sinabing wala siyang pakialam sa mga titulo. Gayunpaman, malinaw na naniniwala si Mrs. Kidong na bilang manugang, tungkulin talaga ni Irene ang tumulong sa pagluluto. Nang mapansing tumataas na ang tensyon, agad gumawa ng dahilan ang pangalawang anak upang umalis. Si Mayaw naman ay bumubulong ng may inis habang sumasakay sa kotse ng kanyang kasintahan, kinukutya si Irene. Naging labis na hindi komportable ang kapaligiran sa bahay. Binasag ang katahimikan, bumaling si Irene sa kanyang asawa at sinabing tama siya noon pa. Kuryosong nagtanong si Mrs. Kidong kung ano ang pangakong iyon, ngunit nagpaalam na lamang si Irene. Nagmadaling sumunod si Go-in at tinanong kung talagang aalis siya ng ganoon. Sumagot si Irene na ang ganitong paghaharap ay mangyayari rin naman at nagtitiwala siya kay Go-in na haharapin niya ito ng maayos. Tinipon ni Go-in ang kanyang lakas ng loob at bumalik sa kusina upang magsimulang maghanda ng pagkain para sa lamesa ng pag-aalay. Nang makita ito, sinabi ng kanyang ina, hindi mo alam kung paano gawin ang kahit ano. Lalo mo lang gagawing magulo ang kusina. Sumagot si Go-in na hindi rin naman alam ni Irene kung paano gawin yon. Tumugon ang kanyang ina na kung hindi alam ni Irene, maaari naman niya itong turuan ng paunti-unti. Mabilis na sinabi ni Go-in na maaari rin naman siyang matuto ng paunti-unti. Galit na tumayo si Namchan at sinaway si Go-in, ngunit nanatili itong determinado na makipagtalo sa kanyang mga magulang. Sinabi niya na ang paghahanda ng ritual ng pag-aalay ay responsibilidad ng buong pamilya at hindi lamang gawain ng mga manugang at dapat lahat ay makilahok. Bago pa man siya makatapos, pinagalitan siya ng kanyang ina at sinabing napakayabang ni Irene. Lubos na nagalit si Namchan, naniniwalang ang kanyang anak ay kontrolado ng asawa at nawalan ng dignidad. Matatag na sinabi ni Go-in na mahal niya si Irene at siya na ngayon ang kanyang pamilya. Alam niyang maaaring masaktan ang kanyang mga magulang, ngunit bilang ulo ng sariling tahanan, kailangan niyang unahin ang kapakanan ng kanyang pamilya. Ipinahayag niya na mula ngayon, sa mga darating na piyesta, siya na lamang ang uwi ng mag-isa. Gayunpaman, sa mga kaarawan o iba pang pagtitipon, tutulong pa rin sila ni Irene dahil hindi siya taong nagpapabaya sa tungkulin sa pamilya. Para lamang sa mga ritual ng ninuno, bawat pamilya ay dapat bahala sa sarili. Iyon ang desisyong maingat nilang pinag-usapan ni Irene. Pagbalik sa birthday party ni Mrs. Kidong, matapos magsalita si Irene, agad namang inilipat ni Mrs. Kidong ang usapan sa panganganak. Tinanong niya kung balak ba ni Irene na manganak ng natural. May isang kamag-anak na nagsabing dapat lang iyon at nagtaka kung bakit kailangan pa ng tulong medikal. Idinagdag ni Ginang Kidong na mas matalino raw ang mga natural na ipinanganak na bata. Sinabi pa niya na hindi kayang masaksihan ng kanyang anak ang ganitong eksena at dapat magtuon ang lalaki sa kanyang karera. Sinabi niya kay Irene na tawagan siya kapag nagsimula ang paghilab at kontakin lang ang anak niya kapag tapos na ang lahat. Sa buong panahong ito, nanatiling tahimik si Irene, mahinahon na kumakain at hindi pinapansin ang mga komento. Nang makitang hindi siya pinapansin, si Ginang Kidong ay lalong nanindak, iginiit na ang panganganak ay hindi nangangailangan ng presensya ng asawa. Kung makakaapekto sa trabaho niya, hindi magiging masaya ang boss niya. Nakaupo sa tabi niya, nagulat si Sarin na si Ginang Kidong ay kayang magsabi ng ganyang bagay. Sa sandaling iyon, huminga ng malalim si Irene at pinatatag ang kanyang damdamin. Tiningnan niya si Ginang Kidong at tinanong kung iyon ba talaga ang opinyon niya. Nagpasalamat siya sa payo, pero malinaw niyang sinabi na ito ay bagay na pag-uusapan at pagdedesisyonan nila ng kanyang asawa. Nagulat ang buong pamilya ng asawa sa reaksyon ni Irene. Pagkatapos ng party, habang pauwi sila, tinanong ni Sarin ang asawa niya tungkol sa hipag niya. Inilarawan ni Guhyong si Irene bilang matigas ang ulo at may sariling isip at sinabi niyang hindi siya gusto ng pamilya nila. Binalaan din niya si Sarin na huwag tularan si Irene dahil ayaw iyon ng nanay niya. Dagdag pa ni Guhyong dahil mukhang masaya naman ang kapatid niya, pinabayaan na lang ng pamilya. Samantala, sa kabilang kotse, puro papuri si Guhyong kay Sarin na masunurin daw at mahinahon. Nang marinig ito, pabirong tanong ni Irene kung ibig sabihin ba niya na masama siyang babae. Mabilis na itinanggi ni Guhyong at sinabing magkaiba lang talaga sila ng ugali.
Binanggit ni Irene ang nangyari noong isang taon nang nasa probasyon pa siya bilang manugang. Sabi niya, kung hindi siya nakaalpas noon, magiging napakasama ng kinalabasan. Malinaw na hindi pa rin makalimutan ni Irene ang karanasang iyon sa bahay ng biyenan niya. Kinagabihan, bumalik si Nazarin at Guhyong sa bahay ng mga magulang niya para sa hapunan. Sa pagkakataong ito, si Mrs. Kidong ang nagluluto. Patuloy siyang nagpapakita ng paboritismo sa pagbibigay ng bagong saing sa mga lalaki habang binibigyan si Sarin ng tira mula kahapon. Sa mesa, binigyan ni Sarin si Mrs. Kidong ng isang shopping gift card. Mabilis itong tinanggap ng matanda habang nagkukunwaring magalang, sinasabing hindi na kailangan ang ganitong bagay sa susunod. Sa paghahain, binigyan niya ng isda at karne ang anak pero kumuha ng labanos para kay Sarin, sabay komento na ang maasim ay tumutulong magkaanak ng lalaki. Pagkatapos kumain, naglabas si Sarin ng dessert na binili niya para sa lahat. Subalit, si Mrs. Kidong ay pinagalitan siya sa pagiging maaksaya at hindi marunong mangasiwa ng pera. Sa sandaling iyon, pumasok si Guhyong para ipagtanggol ang kanyang asawa. Sinabi niya na mas mabigat ang trabaho ni Sarin kaysa sa kanya at malaki rin ang kinikita nito. Nang banggitin ni Sarin na kailangan niyang mag-business trip ng 4 na araw, si Mrs. Kidong ay agad na nagpahayag ng kanyang pagtutol. Tinanong niya kung sino ang mag-aalaga ng pagkain ng anak niya habang wala siya. Sinabi na hindi dapat maglakbay ang babaeng may asawa para sa trabaho ng ganoon katagal at pinahanap siya ng dahilan para tanggihan ang biyahe. Kailangang ipaliwanag ni Guhyong na ang pagpapadala ng kumpanya kay Sarin sa business trip ay patunay ng kanyang kakayahan. Sinabi rin ng ama niya kay Sarin na maging maunawain kay Mrs. Kidong dahil hindi pa ito nakapagtrabaho noon. Pagkatapos noon, iminungkahi ng mga biyenan na umuwi muna si Guhyong sa kanila habang wala ang kanyang asawa. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa loob ni Sarin. Pagkaalis ng mag-asawa, si Mrs. Kidong ay inihayag na ang tunay na dahilan. Nag-aalala siya dahil ang anak niya, kahit matagal nang nagtatrabaho, ay hindi pa nabibigyan ng business trip. Natatakot siya na kung magsimulang kumita ng mas malaki ang manugang niya, ang anak niya ay hahamak-hamakin. Kaya gusto niyang bigyan ng pressure si Sarin. Isang maulan na umaga, binalak ni Sarin na manatili sa bahay at magpahinga kasama ang asawa, pero biglang inihayag ni Guhyong na araw ng paggunita ng kanyang lolo, na nagkataon ding unang kaarawan ng ibang bata. Sinabi niya kay Sarin na pumunta muna sa bahay ng kanyang mga magulang para tumulong sa paghahanda, dahil wala naman daw siyang maitutulong dahil hindi pa siya nakakagawa ng gawaing bahay. Nakakatawa ang dahilang ito para kay Sarin. Tinanong niya kung hindi ba't sinabi niyang tutulong siya. Ipinaalala niya na hindi pa niya nakilala ang lolo na ginugunita, kaya siya talaga ang tumutulong kay Guhyong, pero hindi ganoon ang tingin nito. Habang naghahanda para umalis, galit pa rin si Sarin. Nangako si Guhyong na pagdating nila, wala siyang gagawin at siya mismo ang tutulong sa kanya. Nang marinig ito, kumalma si Sarin at sumama sa kanya, pero mabilis na nagbago ang lahat. Pagkatapos bumati sa lahat at umupo, si Mrs. Kidong ay hinila siya papunta sa kusina at binigyan siya ng apron na inihanda na. Si Guhyong ay handa sanang tumulong, pero pinigilan siya ng kanyang ina, sinabihang lumabas at inutusan si Sarin na huwag pagtrabahuhin ang anak niya. Nahiya si Guhyong, habang si Sarin, bagamat sobrang hindi komportable sa loob, ay nanatiling tahimik at sumunod. Samantala, ang mga kalalakihan sa pamilya ay nakaupo lang, umiinom ng tsaa at naghihintay ng pagkain. Nang makita ang hindi mapakali na mukha ni Sarin, si Mrs. Kidong ay nagbabala na kung hindi niya gagawin ng tama, kailangan niyang ulitin lahat. Sinadya niyang banggitin na magiging mas madali sana ang lahat kung naroon ang panganay na manugang. Narinig ito ng tiyuhin, kaya pinuna niya si Irene dahil hindi ito umuwi upang tumulong. Si Mrs. Kidong, na alam na ayaw talagang bumalik ni Irene dahil hindi siya sang-ayon na babae lamang ang inaasahang maglinis, ay nagsinungaling at sinabing malapit ng mga anak si Irene kaya nahihirapan itong kumilos. Sa kabila nito, nagreklamo pa rin ang tiyuhin at sinabing walang konsiderasyon ang nakatatandang hipag dahil iniwan nito ang nakababatang hipag na mag-isang mag-asikaso ng lahat. Nang marinig iyon, hindi maiwasan ni Sarin na makaramdam ng sama ng loob laban sa kanyang hipag. Samantala, sa kanilang bahay, labis ang pagod ni Irene na halos hindi na siya makatayo. Nang makita ito, agad siyang tinulungan ng asawa niya na maupo sa sofa at dahan-dahang minamasahe ang kanyang mga binti. Medyo nagkakonsensya, tinanong ni Irene kung dapat silang tumulong, pero agad tumanggi si Guyon, sinasabing kung hindi sila pumupunta tuwing piyesta, hindi na rin kailangan pumunta sa mga seremonya ng paggunita. Nasabi na niya sa pamilya na maaaring manganak siya anumang oras. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw, sa wakas ay natapos din ang seremonya. Sa daan pa uwi, nag-away si Nazarin at ang kanyang asawa tungkol sa nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit umiiwas ito sa mga gawaing bahay. Ipinaliwanag ni Guyon na dahil hindi pa siya nakatutulong noon, kung biglang tutulong siya ngayon, iisipin ng nanay niya na impluwensya ito ni Sarin. Sinabi pa niya na sa hindi niya paggawa ng anuman, tinutulungan niya ang asawa para hindi ito kagalitan ni Mrs. Kidong. Hindi makapaniwala si Sarin na ang lalaking minamahal niya ay hindi lang nabigong protektahan siya, kundi sinisisi pa siya sa pagiging hindi magalang. Galit na galit, binuksan niya ang pinto ng kotse at naglakad palayo. Pumasok siya sa isang cave, umorder ng 2 inumin, umaasang hahabulin siya ng asawa, pero hindi ito dumating. Sa sandaling yon, tumawag si Irene. Sinabi niya na may 2 tiket siya sa musikal na hindi niya magagamit at gusto niyang ibigay kay Sarin. Dahil galit pa rin, mali ang pagkaintindi ni Sarin, akala niya nakaramdam ng guilt si Irene dahil hindi tumulong at nag-aalok bilang paumanhin. Sinabi niya sa kanyang hipag na hindi na kailangang gawin yon. Nagulat si Irene, na-realize na galit si Sarin, baka iniisip na sinadya niyang umiwas. Mahinahon niyang ipinaliwanag na inalok niya ang mga tiket dahil maganda ang upuan at sayang kung hindi magagamit, hindi dahil sa guilt.
Matapat niyang sinabi na hindi niya obligasyon na pumunta sa bahay ng biyenan at gawin ang ganong trabaho. Matapos ang maikling usapan, binaba ni Irene pero sa loob-loob niya may bahagyang pag-aalinlangan siya. Siguro ang hindi pagbalik ay hindi ganun kadali o katwiran tulad ng gusto niyang paniwalaan. Maya-maya, sa 100 araw na selebrasyon ng anak na babae ni Irene, nakita ni Mrs. Kidong ang kanyang anak na lalaki na hawak ang sanggol habang nakatayo at kumakain, samantalang ang kanyang manugang ay nakaupo ng komportable, nag-enjoy sa pagkain. Hindi siya nasiyahan, naisip niya na ang pag-aalaga ng bata ay tungkulin ng babae at hindi dapat ang lalaki ang may hawak sa sanggol. Nagsalita siya, sinabihan ang kanyang anak na ibigay ang sanggol para makakain ng maayos. Tumawa si Guyon at sinabing, mabilis naman akong kumain. Okay lang sa akin na bantayan ang baby. Si Mrs. Kidong ay nagsabi ng may tagong kahulugan, kung ikaw ang nag-aalaga ng baby, para saan pa ang asawa mo? Hindi nahalata ni Guyon ang sarkasmo at masayang nagmalaki na kaya niyang magpalit ng lampin, mag-sterilize ng bote, paliguan ang baby, at kaya naman daw gawin ng kahit sinong tatay ang mga bagay na yon. Agad na naramdaman ni Irene ang tunay na ibig sabihin ng kanyang biyenan, naintindihan niya na si Mrs. Kidong ay hindi direktang pumupuna sa kanya. Para mapanatili ang kapayapaan, tahimik na lang siyang umiwas. Gayunpaman, ang kanyang biyenan na si Mr. Namchon ay nagdala ng nakakahiyang paksa nang tanungin niya kung kailan balak ng mag-asawa magkaroon ng pangalawang anak. Mabilis na sumagot si Guyon para sa kanyang asawa, sinabing sapat na ang isang anak para sa kanila. Pero si Mr. Namchon ay hindi bumitaw, iginiit na kailangan nilang magkaroon ng lalaki para ipagpatuloy ang angkan. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sandali kina Irene at Sarin na kumakain sa malapit. Ayaw makipagtalo sa lumang pag-isip, tahimik na kinuha ni Irene ang kanyang sanggol at umalis sa mesa. Pagkaalis ni Irene, si Mrs. Kidong ay agad ibinaling ang atensyon kay Sarin. Isang tiyahin sa pamilya ang nakisali, pinagsabihan siya tungkol sa bentahan ng pagkakaroon ng anak habang bata pa. Habang naguguluhan si Sarin at hindi alam ang isasagot, biglang nagsalita si Guyon. Gustong pasayahin ang kanyang mga magulang, nangako siyang sa loob ng 3 buwan magkakaroon na sila ng apo. Ang kanyang mga salita ay nagpasaya kay Mr. at Mrs. Kidong ng labis. Gayunman, na-corner si Sarin ng buong pamilya, bawat isa ay nagsasabi ng bagay na nagdulot sa kanya ng labis na kahihiyan. Gumawa siya ng dahilan para lumabas at kausapin si Irene, nagpahayag ng paghanga sa kakayahan ng hipag na bumalik agad sa trabaho. Tahasang sinabi ni Irene na inaabangan niya ito dahil magkakaroon na siya ng makakausap at makakapunta sa banyo ng mag-isa. Ipinaliwanag niya na kahit mahal na mahal niya ang anak, gusto pa rin niyang magkaroon ng sariling buhay at hindi lubos na nakatali sa pagiging ina. Bagamat hindi lubos na nakaugnay si Sarin, lubos niyang iginagalang ang determinasyon ng kanyang hipag. Natapos ang selebrasyon ng ika-100 araw matapos kumuha ng mga pampamilyang larawan ang lahat. Nag-post si Sarin ng isa sa mga larawan online at agad nakatanggap ng komento mula sa hipag niyang si Meow na nagsabing dapat silang magkita ng mas madalas. Lalo lang itong nagdulot ng pressure kay Sarin. Pakiramdam niya ay napapaligiran siya ng mga biyenan sa lahat ng dako, walang personal na espasyo kahit sa online. Kaya inilipat niya ang larawan sa ibang pribadong account, nagdagdag ng ilang reklamo tungkol sa biyenan at agad nakatanggap ng suportang komento mula sa mga kaibigan. Nang gabing iyon, habang tahimik na nakatingin si Sarin sa buwan, bigla niyang naalala na 2 araw na lang ang Mid-Autumn Festival. Dapat ito'y panahon ng pamilya, pero ito ang pinakaayaw niyang okasyon dahil alam niyang mababaon na naman siya sa gawain sa kusina. Sa sandaling iyon unang pumasok sa isip niya ang diborsyo. Sa araw ng Mid-Autumn Festival, bago mag-umaga, nagising si Sarin sa ingay ni Mrs. Kidong na naghihiwa ng mga gulay. Si Guyaong, na nangako nagigising ng maaga para tumulong, ay mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya, kaya naiinis na pumunta si Sarin sa kusina ng mag-isa. Mabuti na lang at dumating na rin ang pamilya ng kanyang pangalawang tiyuhin, kaya handa na ang karamihan ng mga sangkap. Nang dumating ang asawa ng pinsan niya dala ang anak na babae para bumati sa lahat, si Mrs. Kidong ay nagsabing wala raw gagawin, pero agad silang binigyan ng mas maraming gawain. Maya-maya, nagising din si Guyaong, at dahil sa pakiramdam na may responsibilidad, pumunta siya sa kusina para palitan si Sarin. Subalit, si Mrs. Kidong ay pinagalitan siya dahil nagkakalat sa kusina at itinaboy siya palabas. Nakatayo sa malapit, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Sarin. Sa sandaling iyon, si Mr. Namchon ay tinawag si Guyaong para ayusin ang computer. Nang umalis ang anak niya, bumulong si Mrs. Kidong, ano ba talaga ang alam niyang gawin? Lalo pang nalungkot si Sarin sa mga salitang ito, habang ang pinsan niya, na nakakita ng lahat, ay nanatiling tahimik. Hindi nagtagal, dumating ang mga bata at kalalakihan mula sa pamilya ng ikalawa at ikatlong tiyuhin. Ngunit kakaiba, ang mga lalaki at bata lang ang dumating. Nalaman na napilay pala ang tiyahin, kaya kailangang manatili ng pangatlong tiyuhin para alagaan siya. Kahit na si Mrs. Kidong ay nagsabing, ayos lang, kitang-kita ang hindi niya kasiyahan. Magalang siyang pinasalamatan ng pangalawang tiyuhin, pero si Mr. Namchon ay nagsabing natural lang ang ginagawa niya. Pagkatapos ng ritual, sobrang pagod na si Sarin sa abalang umaga. Nakita ito ni Guyaong kaya sinabihan niyang magpahinga ang asawa. Nangako pa siyang pagkatapos kumain, bibisitahin nila ang ina ni Sarin na si Mrs. Yaonghee na nag-iisa sa bahay, at siya na raw ang maghuhugas ng pinggan. Pero pagkalabas ni Sarin sa kusina, nagulat siya nang makitang kumakain na ang lahat. Nabigla siya sa nakita. Lahat ng lalaki ay nakaupo sa malaking mesa, habang ang mga babae ay nasa maliit na sulok. Paliwanag ni Mrs. Kidong, kulang daw ang espasyo sa mesa. Pagkatapos nyon, isa pang kakaibang insidente ang nangyari.
Nang subukan ng anak ng pangatlong tiyuhin na kumuha ng kanin, si Mrs. Kidong ay agad siyang pinigilan, bakit pumapasok ang batang lalaki sa kusina, at sinabihan siyang ibigay ang mangkok para siya ang kukuha. Nakita ito ni Sarin kaya mabilis siyang tumayo, kinuha ang mangkok at pumunta sa kusina. Pagkatapos kumain, si Guyaong lang ang kusang tumulong maglinis. Ang mga batang lalaki ay abala sa paglalaro, habang ang 5 taong gulang na babae ay nagpupunas ng mesa. Nakita ito ng matatandang lalaki at pinuri siya, tiyak na mapapangasawa siya ng mabuti. Nang marinig ito, naisip ng ina ang asawang walang ginagawa sa bahay at bigla siyang nagalit, umalis ng walang imik, hinila ang anak at tinawag ang asawa na umuwi na. Sa sandaling iyon, si Mrs. Kidong ay bumalik at nagulat nang makita si Guyaong na naghuhugas ng pinggan sa kusina. Agad niyang itinaas ang kanyang tinig kay Sarin, pinagalitan siya dahil hinayaan ang kamay ng kanyang mahal na anak na mahawakan ng langis. Gusto lang ni Sarin na matapos agad para mabisita ang kanyang ina, pero sa sandaling iyon, dumating ang pamilya ni Miyaong. Nang makita ang kanyang manugang na si Chulso, si Mrs. Kidong ay nagliwanag ang mukha sa tuwa at agad niyang sinenyasan si Sarin na magsilbi sa kanila. Ang lalong ikinadismaya ni Sarin ay si Guyaong, nakababangako lang na bibisitahin ang biyenan, ay nakaupo na ngayon at nanonood ng sports kasama ang bayaw. Nang matapos na ni Sarin ang lahat ng gawain at malapit nang umalis ang mag-asawa, si Mrs. Kidong ay nagsimulang magreklamo muli. Sinabi niya na kung talagang gusto ni Sarin na bisitahin ang kanyang ina, dapat ginawa niya ito 1 linggo pa lang. Sa panahon ng piyesta, dapat siyang manatili at makisama sa pamilya ng kanyang asawa. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan kay Sarin na hindi makapagsalita. Mabilis na sinubukan ni Guyaong na pawiin ang tensyon, sinabing nagbibiro lang ang kanyang ina. Saka lang pinayagan ni Mrs. Kidong ang mag-asawa na umalis. Sa daan pa uwi, nanatiling tahimik at malungkot si Sarin, pagod na pagod ang katawan na parang malapit nang magkasakit. Hindi man lang napansin ni Guyaong. Patuloy siyang nagsasalita ng walang tigil tungkol kay Mrs. Yaong-hee at kung gaano palaging masarap ang kanyang pagluluto. Nang makita na mukhang masama ang pakiramdam ng kanyang asawa, kaswal niyang tinanong kung sumasakit ba ang ulo nito, tapos walang pakialam na idinagdag na mukhang wala naman siyang masyadong ginawa ngayong araw. Pagdating nila sa bahay, bumagsak si Sarin sa kama, naiinis pa rin sa lahat ng kawalang katarungan. Bigla namang tumawag si Mrs. Kidong, inaanyayahan silang bumalik para sa hapunan. Hindi pa rin nahahalata ni Guyaong kung gaano kapagod ang kanyang asawa. Tinanong niya kung gusto nitong bumalik pero sinabi ni Sarin na pagod na siya at gusto na lang magpahinga sa bahay. Dahil ayaw ni Guyaong na madismaya ang kanyang ina, iginiit niyang kailangan pa rin silang pumunta. Tumutol si Sarin dahil alam niyang kapag bumalik sila, siya na naman ang mapipilitang magluto. Nauwi ito sa pagtatalo at kalaunan ay hindi na napigilan ni Sarin ang kanyang nararamdaman. Hinarap niya ang kanyang asawa at kinwestiyon kung talagang wala itong balak gawin sakaling pumunta sila. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa hindi pantay na pagtrato sa manugang na babae at manugang na lalaki at sa inaasahang kailangan pa niyang maglingkod kay Chulso. Binaliwala ni Guyaong ang mga saloobin ni Sarin at iginiit na hindi naman ganoon kahirap ang sitwasyon. Tumugon si Sarin sa pamamagitan ng pagtatanong kung sa kanilang pagbalik, si Chulso ba ang siyang magluluto para sa kanila. Dahil sa galit, sinabi ni Guyaong na ayos lang kung ayaw sumama ni Sarin. Pagkatapos nito, nagmarsa siyang palabas, iniisip na simpleng pagluluto lamang ng pagkain ang issue at hindi niya maintindihan kung bakit ito naging problema. Habang papunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang, naisip ni Guyaong na hindi makakarating ang kanyang tiyahin. Naalala rin niya kung paano nagtrabaho ng husto ang kanyang ina buong araw at kung paanong pinupunasan nito ang kanyang mga luha. Bigla siyang nakaramdam ng awa para sa kanya, pero lubos niyang nakalimutan na si Sarin, na pagod din buong araw, ay nag-iisa ngayon sa bahay na may mataas na lagnat. Nahihirapang bumangon, naghanap siya ng gamot at aksidenteng nakita ang video ng kanilang kasal. Dito, umingiti siya ng maliwanag, puno ng pag-asa para sa buhay may asawa. Nang dumating si Guyaong sa bahay ng kanyang mga magulang, nakasalubong niya ang kanyang kapatid na si Miyaong na naglalakad-lakad sa paligid. Agad na hulaan ni Miyaong na kagagaling lamang ni Guyaong at ni Sarin sa isang pagtatalo. Tinanong ni Guyaong kung bakit wala si Miyaong sa bahay ng kanyang asawa, ngunit matindi ang naging reaksyon nito at tinanong siya kung nawawala na ba siya sa katinuan. Ipinaliwanag ni Miyaong na dahil bumalik si Guyaong, tiyak na pipilitin siya ng kanyang asawa na sumama at bumalik sa bahay ng kanilang mga biyenan. Binalaan siya ni Miyaong na huwag nang bumalik tuwing ganitong mga araw. Natigilan si Guyaong dahil hindi niya inaasahan na pareho pala ang pananaw ng kanyang kapatid at ni Sarin. Samantala, sa itaas, si Mrs. Kidong, na pagod, ay malapit nang magpahinga. Nang marinig na hindi darating si Sarin, sinabi niya sa asawa niyang si Mr. Namchon na umorder ng pagkain mula sa labas. Si Mr. Namchon ay tumanggi agad, nagsabing hindi malinis at malusog ang pagkain sa labas, at sinabi na magluto na lang ng ilang simpleng ulam. Sa sandaling iyon, si Mrs. Kidong ay sumabog na sa galit. Nagreklamo siya na alam ng asawa na buong araw siyang naghanda ng mga alay, pero hindi man lang nagsuggest na kumain sa labas. Galit na galit, lumabas siya para maglakad-lakad. Nang pumasok si Guyaong sa bahay, nakita niya ang ama na nakaupo ng naka-crossleg, nanonood ng TV. Wala ni isa sa kanila ang marunong magluto. Tinanong ni Guyaong kung bakit hindi siya namasyal kasama ang kanyang ina. Si Mr. Namchon ay nagbulong-bulong, pinupuna ang asawa na gustong kumain sa labas kahit marami pang pagkain sa bahay. Ipinagtanggol ni Guyaong ang kanyang ina, sinasabing pagod siya buong araw at walang masama sa pagkain sa labas. Si Mr. Namchon ay sumagot na dapat isinama ni Guyaong si Sarin pauwi. Agad na nagalit si Guyaong, tinanong kung ang tanging silbi ba ng asawa niya ay magluto lang. Bumubulong na hindi naman malaking bagay ang pagluluto, umalis din siya.
Sa TV, may balita tungkol sa tumataas na bilang ng naghihiwalay na mag-asawang Koreano, lalo na tuwing may piyesta opisyal. Habang bumababa, narinig ni Guyaong ang pagtatalo ni Miyaong at Chulso. Gusto ni Chulso na bumalik ang asawa sa bahay nila para tulungan ang nanay niya, pero matigas na tumanggi si Miyaong dahil tuwing pumupunta siya roon, sobrang napapagod siya. Sinabi ni Chulso na ang Mid-Autumn Festival ay minsan lang sa isang taon, pero agad na binanggit ni Miyaong ang ibang mga okasyon na minsan lang din sa isang taon, tulad ng kaarawan ng mga magulang, araw ng mga magulang, araw ng paggawa ng kimchi, at mga ritual para sa mga ninuno. Sinabi niya na hindi na niya kaya at iminungkahi na maghiwalay na sila. Biglang dumating si Mrs. Kidong sa bahay. Nagulat siya nang makita ang kanyang manugang na si Chulso na kumikilos ng hindi maganda kay Miyaong. Lumabas na nabigo pala ang negosyo ni Chulso at hindi siya nag-ambag ng anumang gasto sa buong taon. Nanatili lang siya sa bahay, naglalaro ng video games habang nalulunod sa utang. Lahat ng gasto sa bahay ay si Miyaong ang sumasagot, pero tuwing pumupunta siya sa bahay ng biyenan, tinatrato pa rin siyang parang katulong. Si Mrs. Kidong ay tumanggi na makinig sa anumang paliwanag ni Chulso. Agad siyang pumagitna para protektahan ang anak at isinama si Miyaong pauwi. Pagdating nila, si Mr. Namchon ay pinagalitan sila dahil huli silang umuwi. Si Mrs. Kidong ay hinila ang anak sa loob ng kwarto. Sa wakas, inamin ni Miyaong ang lahat, ang nabigong negosyo, ang utang, ang bahay na naka-mortgage, at kung paano nagbago si Chulso. Habang umiiyak, sinabi niya na lahat ng tao sa paligid niya ay nagsasabi na tiisin na lang, pero hindi niya maintindihan kung paano nabubuhay ang mga tao ng ganoon sa labas. Si Mr. Namchon ay nakarinig ng lahat at nakaramdam ng matinding sakit. Sa kanyang silid, si Mrs. Kidong ay nag-isip kung paano minamaltrato ng pamilya ng asawa ang anak niya at biglang natanto na ganoon din ang ginawa niya kay Sarin. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung naging napakasama ba siyang biyenan. Kahit sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na mabuti siyang tao, sa huli ay nagpasya siyang mag-text kay Sarin. Sa oras na yon, nakaupo si Sarin sa isang coffee shop. Nakatanggap siya ng text mula kay Mrs. Kidong, isang paumanhin sa pagpapahirap sa kanya sa unang bakasyon niya sa pamilya, sinasabing inimbitahan siya sa hapunan dahil nag-aalala na baka pagod siya at pinapayuhan siyang magpahinga. Para kay Juyaong naman, nang umuwi siya, hindi niya nakita ang asawa kahit saan, tanging ang TV lang na nagpapalabas ng video ng kanilang kasal. Nang makita ang maningning na ngiti ni Sarin noon, kasama ang gulat sa nangyari kay Miyaong, napuno siya ng guilt dahil hindi niya lubos na naintindihan ang kanyang asawa. Agad siyang pumunta sa coffee shop para hanapin siya. Noon, lubos na nawala ng pag-asa si Sarin at inilabas ang lahat ng frustration na kanyang kinikimkim. Tinanong niya kung bakit kailangan niyang pagsilbihan si Cheolsu at bakit si Mrs. Kidong ay nagsabi na dapat daw bumisita siya sa kanyang ina isang linggo ng mas maaga kahit siya lang ang nag-isang anak. Nagulat si Juyaong. Hindi niya namalayan kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya at nakapagsabi lang ng sorry. Pero hindi pa rin niya lubos na naintindihan ang sitwasyon. Sinisi pa niya si Sarin, tinanong bakit hindi niya sinabi ang mga ito noon. Sumagot si Sarin, tinanong paano niya masasabi iyon sa ganong sitwasyon. Iginiit ni Juyaong, bakit hindi? Sa huli, napabuntong hininga siya sa inis, sinabing walang nagbago sa kanilang dalawa, tapos tinanong kung ano ba talaga gusto niyang gawin. Hindi niya kayang baguhin ang kanyang ina. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan kay Sarin ng ganap na katahimikan. Tahimik niyang sinabi na mas maganda noon nang sila'y nagmamahalan dahil ang mahalaga lang sa kanila ay ang isa't isa. Natapos ang pagtatalo ng walang resolusyon. Pagkalabas niya ng coffee shop, naramdaman ni Sarin ang pagsisisi sa kanyang pag-aasawa. Gusto na lang niyang mapag-isa. Kinabukasan, nagpasya si Sarin na mag-leave of absence. Nang hindi nagsasabi kanino man, nag-isa siyang umalis. Nag-iwan siya ng liham kay Juyaong na kailangan niya ng tahimik na panahon at sana'y pag-isipan din nito ang kanilang sitwasyon para mag-usap ng maayos pagbalik niya. Galit na itinapon ni Juyaong ang sulat. Naniniwala pa rin siya na natural lang na ang asawa niya ay gumawa ng gawaing bahay at mag-alaga sa kanyang mga magulang dahil lumaki siya sa tradisyonal na pamilya. Hinanap niya si Sarin sa lahat ng lugar ngunit hindi niya ito nakita. Nang dumating siya sa trabaho nito, narinig niya ang mga kasamahan nitong nag-uusap kung gaano kalungkot si Sarin mula nang ikasal. Nakilala ng isa sa kanila si Juyaong, lumapit sa kanya at ikinuwento ang lahat ng pinagdaanan ni Sarin. Pagka-uwi, umupo si Juyaong sa isang sulok, umiinom para mapawi ang kanyang frustrasyon. Naalala niya ang sinabi ng katrabaho ni Sarin na kailangan niyang mag-overtime, maglakbay para sa trabaho at bumalik pa sa bahay ng biyenan tuwing piyesta para asikasuhin ang lahat. Naalala rin niya na minsan sinabi ni Sarin na pagod na siya mula sa trabaho pero kailangan pa ring maglinis para sa iba. Sa wakas, napagtanto ni Juyaong na nabigo siya bilang asawa. Hindi man lang niya inalagaan ang kanyang asawa kasing higpit ng mga kasamahan nito. Kinabukasan, si Mrs. Kidong ay tumawag para itanong kung bakit hindi niya makontak si Sarin. Mabilis na nagsinungaling si Juyaong, sinabi na natutulog si Sarin at tatawag na lang mamaya. Nang tumayo siya para kumuha ng tubig, nakita niya ang kasunduan na minsan nilang isinulat ni Sarin. Tumawa siya ng mapait, napagtanto na wala siyang sinunod na kahit isang tuntunin dito. Sa pagtingin sa magulo na sala, sa wakas ay tinanggap ni Juyaong na talagang umalis na si Sarin, kaya nagsimula siyang maglinis mag-isa. Ang pag-alis niya ngayon ay tuluyang nagpagising sa kanya. Naalala niya ang mga sinabi nito at napagtanto na ang lahat ng inaasahan niya ay hindi pala obligasyon ni Sarin. Kumuha ng lakas ng loob, nagpasya si Juyaong na ayusin ang lahat. Nagdala siya ng cake sa bahay ng kanyang mga magulang at tapat na sinabi na dahil kasama ni Sarin ang Mid-Autumn Festival sa kanyang pamilya, pupunta sila kay Mrs. Yang Hui para sa paparating na Lunar New Year. Si Mr. at Mrs. Kidong ay parehong nagulat.
Agad nilang inisip na si Sarin ang may pakana nito. Mabilis na ipinaliwanag ni Juyaong, sarili kong desisyon ito dahil ang mga piyesta ay dapat pantay na hatsyan ng mag-asawa. Nang marinig iyon, si Mrs. Kidong ay halatang nairita. Nagreklamo siya na ang mga kabataan ngayon ay gusto lahat pantay-pantay. Nagalit siya, tinanong kung ibig sabihin ba nito na dapat din hatiin sa kalahati ang mga sweldo at bahay. Sumagot si Juyaong na ito dahil si Sarin ang laging nagbibigay at nagtitiis ng lahat. Galit na galit si Mrs. Kidong at sinabing pagod na siya sa kanyang mga anak, lalo na't isa sa kanila ay nagsasalita na tungkol sa diborsyo. Nag-usisa, tinanong ni Juyaong kung sino ang nagbabalak maghiwalay, pero si Mrs. Kidong ay hindi nagpaliwanag. Sinabi lang niya na gusto niyang mamuhay ng mapayapa ang kanyang mga anak. Nakatayo si Juyaong na parang estatwa, naaalala kung paano niya minsan kinutya ang kanyang kuya dahil nakipagtalo sa kanilang mga magulang tungkol sa asawa nito, at ngayon siya mismo ang nagpapagalit sa kanyang mga magulang. Nalulungkot, tumalikod siya at nakasalubong si Mayaong na nakatayo sa may pinto at umiiyak ng di mapigilan. Lumabas na ang taong tinutukoy ni Mr. Namchan ay si Mayaong. Sinabi niya kay Guyaong na kahapon ay binigyan niya ang kanyang asawa ng pinirmahang kasunduan sa paghihiwalay. Nang malaman ito ng kanilang mga magulang, si Mr. Namchan ay itinuring ito bilang karaniwang away mag-asawa at pinagalitan si Mrs. Kidong dahil hindi niya pinigilan ang kanyang anak na babae. Nang marinig ito, si Mrs. Kidong ay nagalit at muntik nang isigaw ang totoo tungkol sa masama niyang karanasan. Sinabi ni Mayaong kay Guyaong na pakiramdam niya ay naging matured na siya. Napansin niya na ang kanilang ina ay nabuhay para sa iba bilang ina, asawa, at manugang habang nakalimutan ang sarili. Naintindihan ni Mayaong na bago ang lahat ng tungkulin, dapat mabuhay muna ng maayos para sa sarili at hindi garantiya ng kaligayahan ang pagsunod sa tungkulin. Pagkarinig sa kapatid, hindi na tinuring ni Guyaong na dapat baliwalain ang gawaing bahay at pag-aalaga ni Sarin sa pamilya. Nagpasya siyang hanapin siya. Matapos magtanong sa paligid, nalaman niya na pumunta si Sarin sa resort na matagal na niyang gustong bisitahin. Agad siyang nagmaneho papunta roon para hanapin siya. Samantala, nasa Jeju si Sarin. Dumaan siya sa maliit na tindahan na dati niyang binisita noong may business trip at nag-iwan ng sulat para sa may-ari. Pagkatapos, naglakad siya mag-isa sa dalampasigan, iniisip kung bakit lagi niyang pinipilit gawin ang mga bagay na ayaw niya. Nang makarating siya sa sangandaan, napansin niya ang 2 tasang kape sa batong haligi at nakitang paalis na si Guyaong. Umupo ang dalawa para mag-usap. Inamin ni Guyaong na sa unang pagkakataon mula nang sila'y ikasal, talagang sinubukan niyang makita ang pananaw ni Sarin. Sinabi niya na sa wakas na intindihan niya na ang mga bagay na dating tingin niya ay natural ay hindi naman pala talaga. Ipinaliwanag ni Guyaong na akala niya dati, natural lang sa asawa ang hanapin at iwi ang tumakas na misis, pero nakita niya si Sarin dito at napagtanto niyang mali pala siya. Sinabi niya sa kanya na sa sandaling ito, talagang mukha siyang sarili, nagniningning at malaya. Nalaman na habang nagmamaneho siya papunta, nakita niya si Sarin na masayang nakangiti sa dalampasigan at napagtanto na sa wakas, nabubuhay na siya bilang tunay niyang sarili. Naintindihan niya na hindi siya pag-ari ng sinuman, ngunit lahat ng mga ipinataw na tungkulin ay nakalito sa kanya at doon niya unang naisip na bumitaw. Kahit maraming taos pusong paumanhin ang inialay ni Guyaong, nagpasya pa rin si Sarin na hindi bumalik sa kanya. Pagkaalis niya, nagpadala siya ng mensahe. Dito, isinulat niya ang tungkol sa Sarin na minamahal niya, yung kulot ang buhok kapag maulan, na umorder ng 2 caramel macchiato kapag nasa ilalim ng pressure, at masigasig sa kanyang trabaho. Nangako siyang hindi na niya ipapalagay na normal ang mga tungkuling iyon at hihintayin niya ang pagbabalik nito. Sa sandaling iyon, tinawagan ng may-ari ng tindahan sa Jeju si Sarin matapos makita ang kanyang sulat. Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa mga Pino, na kapag may sakit, gumagawa sila ng maraming kono para iwan ang kanilang mga buto bilang paraan ng pagpapahayag ng kanilang pagkabalisa. Ang kwento ay nagpaisip kay Sarin tungkol sa kanyang sarili. Napagtanto niya na hindi lang pamilya ng kanyang asawa ang may kasalanan. Ang kanyang katahimikan at pagsisikap na pasayahin ang lahat ang nagbigay daan sa kanila na patuloy na itulak ang kanyang mga limitasyon. Makalipas ang ilang panahon, umuwi si Sarin na nag-ayos ng kanyang buhok. Nang bumalik siya sa trabaho, nakatanggap siya ng imbitasyon sa Milan Furniture Fair, isang pangarap na matagal na niyang iniingatan. Pero hindi nagtagal, si Mrs. Kidong ay tumawag para ipaalam na dahil sina Guyaong at Mr. Namchan ay magiging abala, nagpa siya ang pamilya na ipagdiwang ang kaarawan ni Mr. Namchan 1 linggo ng maaga, sakto sa panahon na dapat siya ay nasa Milan. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpatalo si Sarin. Matapang niyang sinabi sa kanyang biyenan na hindi siya makakadalo dahil pupunta siya sa Milan. Sinabi niya na ito ang kanyang pangarap sa buhay, tapos mabilis na umalis bago pa nakasagot si Mrs. Kidong. Nang gabing iyon, nag-book siya ng flight, pero dahil sa pag-aalinlangan, hindi pa rin nakuha ni Sarin ang pagkakataon. Pero walang pumigil sa kanya. Sarili niyang desisyon iyon. Maya-maya, nakatanggap siya ng mensahe na may padala na 1,000,000 won si Mrs. Kidong. Naantig ang puso ni Sarin, napagtanto niyang higit sa lahat, mas mahalaga pa rin ang pamilya kaysa trabaho. Hindi nagtagal, dumating na ang birthday party ni Mrs. Kidong. Ngayong taon, hindi makauwi si Sarin dahil sa trabaho. Tinanong ni Miyaong kung sino maghahanda ng pagkain at agad sinabi ni Guyaong na sila ni Miyaong ang gagawa. Nang marinig iyon, si Mrs. Kidong ay naawa sa anak at sinabing hindi kailangang nasa kusina ang mga lalaki, kaya na ni Miyaong mag-isa. Si Mr. Namchan ay nagsabing hindi naman gaanong importanteng okasyon para abalahin pa ang mga anak. Kinabukasan bago mag-umaga, si Mrs. Kidong ay gumising ng maaga para magluto ng seaweed soup para sa sarili. Nang magising si Guyaong at makita ito, sinabi niya sa nanay na magpahinga habang sila ni Miyaong ang bahala.
Dahil hindi pa sila nakapagluto dati, tinawagan nila siya kada 5 minuto para itanong kung nasaan ang toyo o kawali, kaya hindi rin siya nakapagpahinga. Sa huli, si Mrs. Kidong ay kinailangang gawin ang lahat ng mag-isa, walang tigil na nagreklamo. Kung nandito lang si Sarin, mas madali sana ang lahat. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Sarin ng mensahe mula sa kanyang biyenan habang nasa trabaho. Si Mrs. Kidong ay nagsabi na mag-focus sa trabaho at hindi na kailangang maghanda ng birthday party. Agad naramdaman ni Sarin ang supling pagsaway sa likod ng mga salitang iyon. Sa hapunan, si Hyrin at ang kanyang asawa ay dumating na huli. Si Mrs. Kidong ay agad tinanong bakit hindi nila isinama ang anak, dagdag pa na dapat inaalagaan ng mga ina ang kanilang mga anak. Isang tiyahin sa pamilya ang sumingit, nagsasabi na ang pagpapadaycare ay magpapasakitin lang sa mga bata habang lumalaki. Mabilis na sumagot si Hyrin na si Guyon ay pinalaki rin ng kanyang biyenan, kaya bakit lagi siyang nagrereklamo tungkol sa sakit. Ang tiyahin, na sugatan sa komento, ay ibinaling ang kanyang kritisismo kay Sarin. Tinanong niya kung si Sarin ba ang naghanda ng hapunan. Nang sabihin na hindi pa niya ito nagawa, agad siyang pinagalitan ng tiyahin dahil hindi siya magalang sa magulang. Si Mr. Namchon ay sinubukang pahinain ang tensyon, pero si Mrs. Kidong ay mukhang hindi nasisiyahan at nagpalitan ng tingin sa tiyahin. Nagsimula nang magsalita ang tiyahin tungkol sa lahat ng hirap at sakripisyo ni Mrs. Kidong sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, nagsalita si Guyon na kung may kasalanan man, ito'y ang 2 anak na lalaki, hindi ang kanilang asawa. Si Mrs. Kidong ay napilitang sumang-ayon sa sinabi ng kanyang anak. Sinusubukang iwasan ng tensyon, si Sarin, na hindi komportable, ay pumunta sa banyo sandali at sinundan siya ni Hyrin. Inalo siya ni Hyrin, sinabihan na huwag isapuso ang mga salita ng tiyahin at na kailangan ng tamang distansya sa bawat relasyon. Napansin ni Sarin na lagi niyang sinisikap pasayahin ang lahat, pero hindi naman naging tulad ng inaasahan niya. Isang umaga, si Mrs. Kidong ay tumawag ulit, hinihiling na pumunta sina Sarin at Guyon para sa hapunan nang hindi sinasabi kung bakit. Pagkatapos ng hapunan, si Sarin na naman ang naghuhugas ng pinggan. Sa panahong iyon, si Mrs. Kidong ay sinadyang tanungin kung bakit pumayat si Guyon na nagpapahiwatig na hindi maalagaan ni Sarin ang asawa. Mabilis na ipinaliwanag ni Guyon na nagdidieta siya. Gayunpaman, pagkatapos noon, si Mrs. Kidong ay lubusang nagbago ang ugali. Nagtabi pa siya ng ilang prutas lalo na para kay Sarin. Nang kumagat si Sarin ng kiwi, si Mrs. Kidong ay agad siyang tinitigan at tinanong kung maasim ito. Sumagot si Sarin na ang kiwi ay napakatatamis ngayon. Nang marinig iyon, si Mrs. Kidong at si Mr. Namchon ay nagpalitan ng masasayang ngiti. Binanggit nila ang lumang paniniwala tungkol sa pagkain habang buntis. Napag-alaman na noong nakaraang gabi, si Mrs. Kidong ay nanaginip na namulot si Sarin ng gintong binhi. Si Mr. Namchon ay masayang nagtanong kung magkakaroon na sila ng apo. Ngunit nang sabihin ni Sarin na wala pa siyang balak magkaanak, si Mrs. Kidong ay agad nagbago ang ekspresyon. Sinimulan niyang kumbinsihin si Sarin na mas mabuting magkaanak habang bata pa. Dahil nasa mahalagang yugto ng karera si Sarin, ang mag-asawa ay gumawa lang ng malabong pangako para palubagin siya. Habang paalis na sila, si Mrs. Kidong ay tumakbo sa kanila at inabot kay Sarin ang supot ng mamahaling tinapay na expired na. Iginiit niya na pwede pa itong kainin dahil nasa freezer naman daw ito, kaya tinanggap na lang ni Sarin ng may pagkailang. Sa kotse, sumang-ayon si Guyon sa gusto ng kanyang mga magulang at tinanong si Sarin kung dapat na silang magkaanak. Agad tumanggi si Sarin, ipinaalala ang tungkol sa kanyang karera at 20 taong mortgage ng bahay nila. Pero sa sandaling iyon, bigla niyang napagtanto na 1 linggo nang late ang regla niya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na dahil lang ito sa pagod na hindi maaaring iyon nga. Kahit ayaw niyang maniwala, hindi pa rin hinayaan ni Sarin na mapansin ni Guyon ang anumang kakaiba. Sa opisina, sobrang tulala siya kaya kinailangang paalalahanan siya ng mga kasamahan na kumain. Sa cafeteria, nagrereklamo ang mga babaeng kasamahan tungkol sa mga asawang hindi tumutulong sa gawaing bahay, nagdadalamhati na kahit pagod sa trabaho, kailangan pa rin nilang gawin lahat sa bahay, kasama ang pag-aalaga sa mga anak. Nagbiro pa ang isa, hindi ko alam kung ano talaga ang naibigay ng kasal sa mga babae. Sa sandaling iyon, kumuha si Sarin ng isda at napansin na hindi ito sariwa, pero sabi ng iba masarap naman daw ito. Nahihiya, ipinaliwanag niya na baka pagod lang siya nitong mga nakaraang araw. Pabalik sa opisina, bigla siyang nanghina at nagmadaling pumasok sa isang botika. Nang makita ang mga pregnancy test sa counter, nag-atubili siya ng matagal bago nagpa siyang bumili at suriin ito sa trabaho. Nagulat siya sa resulta. Ang pinakakinatatakutan niya ay nagkatotoo. Nablangko ang kanyang isip at kahit ang magandang balita na naaprubahan ang kanyang matagal nang hinihintay na proyekto ay hindi siya nakapagpasaya. Ang pagbubuntis na ito ay magbabaligtad sa kanyang buong plano sa buhay. Sa biyahe pa uwi sa subway, naalala ni Sarin ang kasunduan nila ni Guyon na maghihintay pa sila ng 2 taon bago magkaanak. Pagkatapos ng trabaho, tumigil siya nang makita ang mga batang naglalaro sa parke at napansin si Guyon na nakatayo sa kabilang dako, nakangiting nakatitig sa mga bata. Lalo pang naging komplikado ang kanyang damdamin sa nakita. Nang gabing iyon, dinala siya ni Guyaong sa isang restaurant. Bago pa sila makapag-order, tumawag ang superior niya, hinihiling na maghanda siya para sa work handover. Tinanong ni Sarin kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Guyaong na may babaeng kasamahan na umalis sa trabaho dahil buntis, kaya siya ang papalit dito. Nang marinig ito, si Sarin, nakababalisa lang, ay muling naguluhan. Nag-aalinlangan pa rin sa resulta, pumunta siya sa parmasya kinabukasan at bumili ng iba pang pregnancy test, lahat ay pareho ang resulta. Nang umuwi si Guyaong at nakita ang tumpok ng test sticks, nagulat siya. Sinabi ni Sarin na mukhang buntis siya, pero hindi pa talaga siya handa magkaanak.
Samantala, nakaharap din sa problema ang pamilya ni Irene nang masugatan sa ulo ang anak nila dahil sa kapabayaan ng daycare. Kailangan nilang humanap ng bagong tagapag-alaga, pero abutin ito ng ilang araw habang pareho silang may trabaho. Pagkatapos pag-usapan, napagdesisyonan nilang bisitahin si Mrs. Kidong sa kanyang bahay. Nang marinig na nasaktan ang kanyang apo, si Mrs. Kidong ay agad nagreklamo, sinasabing binalaan na niya sila na huwag iwanan ang bata sa mga estranghero. Pinagsabihan niya sila na dalhin ang bata sa kanya para siya ang mag-alaga. Gayunpaman, nagpasya si Irene na ipadala ang anak sa bahay ng kanyang sariling ina, sinasabing mas mapapanatag siya doon. Nang marinig iyon, si Mrs. Kidong ay hindi nasiyahan, nalulungkot na habang ibang biyenan ay gustong alagaan ang kanilang apo, siya ay tinatanggihan. Subalit, nakalimutan ni Guwon sunduin ang anak dahil abala sa party ng kumpanya, kaya nanatili ang bata sa bahay ng lola nito. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng away sa mag-asawa. Sinisi ni Irene si Guwon sa pag-inom kahit alam niyang siya ang dapat sumundo sa anak nila. Ipinaliwanag ni Guwon na naroon ang kanyang boss, kaya hindi siya makatanggi. Tinanggihan ni Irene ang dahilang iyon, binibigyang diin na usapin ito ng prinsipyo. Ipinunto niya na siya rin ay nakakaranas ng pressure sa trabaho, pero ni minsan ay hindi siya nabigo sa pag-aalaga sa kanilang anak. Ipinaalala niya sa kanyang asawa na malinaw silang nagkasundo na ang pagiging magulang ay pinagsamang responsibilidad. Kapag nasira na ang prinsipyong iyan, ang buong pasanin ay mahuhulog sa isang tao lamang. Inisip ni Guwon na overacting siya, pero igiit ni Irene na hindi na dapat maulit ito. Bigla namang tumawag ang nanay ni Irene para sabihing naipit ang likod niya habang pinapaligo ang apo. Nagmadaling umalis si Irene habang sinisisi ni Guwon ang sarili sa pag-inom at hindi pagmamaneho na nagdulot ng abala sa biyenan. Ngayon, wala nang ibang makakatulong kina Irene at Guwon para alagaan ang kanilang anak. Kahit ganoon, ayaw pa rin ni Irene na humingi ng tulong kay Mrs. Kidong. Nagpasya siyang mag-leave ng isang buwan sa trabaho. Ayaw ni Guwon na mag-resign ang asawa, kaya kinabukasan ay sinubukan niyang manatili sa bahay para alagaan ang anak nila. Ngunit matapos ang kalahating araw lang, sumuko siya at dinala ang sanggol sa bahay ng kanyang mga magulang para humingi ng tulong. Nang marinig ni Mrs. Kidong na nasugatan ang ina ni Irene, agad siyang pinagalitan, tinatanong kung bakit si Guwon ang nag-leave sa halip na si Irene. Binigyang diin niya na dapat mag-focus ang mga lalaki sa kanilang karera, habang ang mga babae ay dapat manatili sa bahay at mag-alaga ng mga anak. Nakikitang patuloy ang sermon ng kanyang ina, binago ni Guwon ang usapan, sinasabing sobrang abala siya sa bata kaya hindi pa siya nakakakain. Kinabukasan, dumating si Guyaong at aksidenteng nagising ang pamangkin, kaya pinaalagaan ni Guwon ang sanggol sa kanya. Iyon ang unang beses na tunay na naranasan ni Guyaong kung gaano kahirap ang pag-aalaga ng bata. Nagreklamo si Guwon na pwedeng umiyak ang mga bata anumang oras at kailangang agad silang aliwin ng magulang. Kahit alam niya kung gaano kahirap, masaya pa rin si Guyaong na magiging ama na siya soon. Ibinahagi niya ang magandang balita kay Guwon na bumati at nagpayo na tratuhin niya ng mabuti si Sarin. Sa huli, wala nang nagawa sina Irene at Guwon kundi dalhin ang kanilang anak sa bahay ni Mrs. Kidong. Sinabi ni Irene na responsibilidad nila ang pagpapalaki ng anak at ayaw niyang maging pabigat sa mga biyenan. Sumagot si Guwon, kung hindi, ano pa ang dapat nating gawin? Dalhin ang sanggol sa opisina o iwanan siyang mag-isa sa bahay. Pagdating nila, agad nagreklamo si Mrs. Kidong na dapat dinala na nila ang bata sa kanya ng mas maaga. Ipinaliwanag ni Irene na hahanap sila ng bagong tagapag-alaga at babayaran siya para sa pag-aalaga. Si Mrs. Kidong ay nagsabing nalulungkot siya sa ganitong usapan dahil natural lang daw ang pag-aalaga sa apo at hindi dapat nagbibilangan ang pamilya. Sa daan pa uwi, labis na nalungkot si Irene. Napag-isip niya na ang lahat ng bagay sa buhay ay makakamit sa pagsisikap, maliban sa usaping panganganak na nagpapahina sa kanya. Samantala, nawalan din ng pag-asa si Mayaw. Sinabi ng abogado na mahirap mag-file ng diborsyo nang walang ebidensya ng pang-aabuso o pangangaliwa ni Chulso. Nang gabing iyon nang umuwi si Mayaw ng gabi, pinagalitan siya ng kanyang ama, si Mr. Namchon. Tinanong niya kung ganito rin siya kasarili at pabaya sa bahay ng kanyang asawa. Sinabi niya na ang kasal ay nangangailangan ng pasensya at pagsasaayos sa isa't isa na paluha si Mayaw, sinabing ginawa niya ang lahat ng makakaya pero hindi na niya kaya. Namchon ay naniniwalang may pagmamahal pa siya sa asawa kaya siya nagrereklamo. Sa gitna ng paghikbi, ipinaliwanag ni Mayaw na ang problema ay ang pagtanggi ni Chulso. Hindi siya makakuha ng diborsyo dahil ayaw pumayag ng asawa. Nang marinig iyon, si Mr. Namchon ay nagalit at sumigaw sa kanya na umalis ng bahay. Si Mrs. Kidong ay mabilis na pumigil sa kanya, tinanong kung saan pupunta ang anak nila. Samantala, biglang dumating si Chulso sa bahay nila ng gabi, dala ang paboritong Korean beef ni Mayaw. Nang makita ang manugang, si Mr. Namchon ay sinabihan ang asawa na maghanda ng hapunan pero hinila ni Mayaw si Chulso palabas para mag-usap sa parke. Tinanong niya kung bakit noon ay ayaw niyang bumisita sa mga magulang niya pero ngayon ay biglang nagdadala ng regalo. Humingi ng tawad si Chulso, sinabing gusto niyang bumawi sa mga pagkakamali pero tumanggi si Mayaw. Hiniling lang niya na pirmahan ang mga papeles ng kasunduan. Nagmakaawa siya para sa isa pang pagkakataon pero sinabi ni Mayaw na binigyan na niya siya ng sobra-sobra. Ang mga alaala ng pagmamaltrato sa kanya ay nakabaon na ng malalim sa kanyang isipan. Tinanong niya kung nasaan siya noong nasasaktan siya at mariing sinabi na nagdesisyon na siyang tumigil sa paghahanap sa kanya. Para kay Sarin, dinala siya ni Guyaong sa ospital para sa kompletong check-up kung saan kinumpirma ng doktor na 5 linggo na siyang buntis. Sobrang saya ni Guyaong kaya tumalon siya sa tuwa. Gusto niyang yakapin si Sarin pero natatakot na baka makaapekto sa bata kaya binati na lang niya ito.
Sa kabila nito, hindi makaramdam ng anumang kaligayahan si Sarin. Nakatitig siya sa ultrasound image, ang isip niya ay puno ng magkakahalot gusot na mga iniisip. Sa subway papunta sa trabaho, nakita niya ang upuang inilaan para sa buntis pero hindi siya umupo dahil hindi pa niya matanggap ang katotohanan. May sumakay na matandang babae, umupo doon at tinanong kung buntis si Sarin pero itinanggi niya ito. Sa trabaho, dapat sanang bibisita siya sa kliyente kasama ang kasamahan pero biglang nakatanggap ng tawag ang kasamahan niya mula sa paaralan ng anak na nagsasabing sumasakit ang tiyan at kailangang dalhin agad sa ospital. Hiniling niya kay Sarin na makipagkita sa kliyente ng mag-isa. Nang gabing iyon, nag-alok ang kliyente na uminom sila. Dahil buntis siya, napilitan si Sarin magsinungaling na may gastritis siya para tumanggi, na agad nagpababa ng mood ng kliyente. Mabuti na lang, dumating ang babaeng kasamahan niya sa tamang oras para mabawasan ang awkward na sitwasyon. Maya-maya, humingi ng tawad ang kasamahan kay Sarin at sinisi ang sarili na hindi siya mabuting ina. Nalungkot siya kasi madalas daw pinupuna ang mga working mothers na hindi marunong paghiwalayin ang personal at trabaho at hindi niya inakala na magiging ganoon din siya. Pakiramdam niya sinubukan niyang maging superwoman pero sa huli, palpak siya sa lahat. Inaliw siya ni Sarin, sinabing magaling naman siya, pero umamin ang babae na sa trabaho kailangan niyang bantayan ang mood ng iba habang sa bahay hindi pa rin siya mabuting ina. Nang marinig ito, nag-isip ng malalim si Sarin na pagtanto na baka ganito rin ang mangyari sa kanya sa hinaharap. Habang nalilito si Sarin, hindi maitago ni Guyaong ang kanyang tuwa. Masayang-masaya niyang ibinahagi sa lahat ng katrabaho ang balita at nangakong siya ang magbabayad ng hapunan nila ng gabing iyon. Kinabukasan, plano ni Sarin na makipagkita sa mga kaibigan pero si Jonso ay hindi makakapunta dahil walang mag-aalaga sa anak niya. Kaya napagpasyahan nilang magtipon na lang sa bahay ni Jonso. Pagkakita nila, agad nagreklamo si Jonso tungkol sa asawa niya. Sabi niya, 1 linggo na niyang sinabi ang plano niya, pero pagdating ng asawa, humiga lang ito at ayaw alagaan ang bata kahit sandali, tapos nangisda pa kasama ang mga kasamahan. Dagdag pa niya, kahit gusto niyang lumabas tuwing weekend, kailangan pa niyang tingnan muna ang mood ng asawa. Lagi raw binibigyang diin ng asawa na siya ang nagtatrabaho ng husto para kumita ng pera. Ang isa pa nilang kaibigan, si Jumi, ay nagpahayag ng kanyang frustration na nagsasabing kahit may katapusan ang trabaho, ang pag-aalaga ng bata ay walang tigil. Sumang-ayon si Jonso na nagsabing pareho nilang anak ito pero parang lagi siyang ang naiiwang pagod at gulo-gulo. Inamin niya na kung hindi dahil sa kanyang anak, matagal na sana siyang nakipagdiborsyo. Kinaumagahan, tumawag si Mrs. Kidong at inimbitahan si Sarin at ang kanyang asawa sa libing ng isang kamag-anak. Sinabi ni Guyaong kay Sarin na hindi maganda ang ganoong lugar para sa buntis at dapat manatili na lang siya sa bahay. Pero nag-aalala si Sarin na baka magreklamo ang kanyang biyenan. Sinabi niya kay Guyaong na huwag banggitin ang pagbubuntis niya dahil hindi angkop sa libing ang ganitong balita at sabihin na lang na busy siya sa trabaho. Sa libing nang makita ni Mrs. Kidong si Guyaong na dumating mag-isa, agad niyang tinanong kung nasaan si Sarin. Wala nang choice si Guyaong kundi magsinungaling na may urgent na trabaho si Sarin. Agad-agad ay nagdilim ang ekspresyon ni Mrs. Kidong. Para lumala pa, isang mahigpit na tiyuhin ay sumimangot nang malamang hindi dumating si Sarin. Sinabi niya na kawalang galang na hindi siya dumalo sa family event sa panig ng asawa niya. Nakita ito ni Mrs. Kidong kaya ipinagtanggol niya ang manugang, sinabi na hindi pa nakilala ni Sarin ang tiyahin. Pero binaliwala ng tiyuhin ang sinabi niya na ang ganitong kaluwagan daw ang dahilan ng kawalang modo ng kabataan. Dagdag pa niya, kahit maintindihan ang pagliban ni Hyurin dahil may maliit siyang anak, hindi daw tama na si Mrs. Kidong lang ang nag-iisang nag-aasikaso ng lahat. Habang pinapanood ang kanyang ina na nahihirapan, hindi na napigilan ni Guyaong at inamin na buntis si Sarin. Nang malaman niya ang dahilan, agad na tinawagan ni Mrs. Kidong si Sarin. Nang sumagot si Sarin, nagsimula siyang humingi ng paumanhin, ngunit masayang tinanong ni Mrs. Kidong kung totoo ba na buntis siya. Nang kumpirmahin ni Sarin, sinabihan siya ni Mrs. Kidong na magpahinga sa bahay at tiniyak na walang dapat ipag-alala. Matapos ibaba ang tawag, nakaramdam ng pagkalito si Sarin. Hindi niya inasahan na ganoon kabilis malalaman ng kanyang biyenan. Samantala, dahil hindi siya kumain ng sapat sa burol, pumunta si Miyaong sa kusina ng gabi para maghanap ng pagkain pero nahuli siya ni Mr. Namchon. Agad siyang pinagalitan nito na nagsabing kung sana lahat ng 3 anak niya ay mabuhay ng maayos, napakaganda sana. Pinagsabihan niya si Miyaong na ang kailangan lang niya ay magtiis pa ng kaunti at magkaanak kay Chulso pero sa halip ay nagmarunong siya at iginiit ang diborsyo. Labis na nasaktan si Miyaong sa mga salitang ito. Pinigilan niya ang kanyang luha at tahimik na umalis. Nang si Mr. Namchon ay nagtanong kung bakit hindi siya kumakain, sumagot si Miyaong na busog na siya. Naiinis pa rin, si Mr. Namchon ay bumaling kay Mrs. Kidong at nagreklamo na hindi niya maintindihan kung ano ang kulang sa anak nila para gusto nitong magdiborsyo. Nang araw na yon nang umuwi si Hyrin galing trabaho, nakita niya si Mrs. Kidong na naghahanda ng almusal para kinabukasan. Sinabi ni Hyrin na hindi na kailangan dahil bihira silang mag-almusal ng asawa niya. Nang marinig yon, si Mrs. Kidong ay nagsimulang magreklamo. Sabi niya noon daw bata pa si Guwon, hindi nito masimulan ang araw ng walang kanin at kung hindi magluluto si Hyrin, masisira ang kalusugan nito. Sinabi niya pala ito dahil sa pag-aalala sa kanyang anak. Nang makita ang matatag na pag-ugali ng kanyang biyenan, at ubiling pumayag si Hyrin. Ngunit si Mrs. Kidong ay nagpatuloy na ang kanilang apo ay tila malungkot kapag nag-iisa at kapag inilalabas para maglaro, nakatitig lang ang bata sa ibang mga bata. Nang marinig iyon, sinabi ni Hyrin na kailangan niyang makihalubilo ang bata kaya nagpasya silang mag-asawa na ipadala siya sa daycare. Si Mrs. Kidong ay tumanggi sa ideyang iyon, hindi iyon ang ibig niyang sabihin.
Gusto niyang magkaroon sila ng isa pang sanggol habang bata pa sila para may kapatid na kasama sa paglalaro ang kanilang anak. Ngumiti ng magalang si Irene at sumagot na kahit isang anak ay nagbibigay na ng abala sa biyenan at mahirap sa kanila ang magpalaki ng dalawa. Si Mrs. Kidong ay agad nagsabi na tutulong siya at iginiit na ang isa o dalawa ay pareho lang sa kanya. Nang marinig iyon, nanahimik si Irene sa kagalit na binuhat ang kanyang anak at naghanda ng umalis. Habang papalabas sila, naglagay pa rin si Mrs. Kidong ng sombrero sa kanyang apo at pinaalalahanan si Irene na huwag hayaang magkasipon ang bata dahil malamig sa gabi. Nang makalabas na, nakatayo roon si Irene na tila hindi masaya at napabuntong hininga nang maalala ang mga sinabi ng kanyang biyenan. Para naman kay Sarin, si Mrs. Kidong ay naghanda ng espesyal na hapunan para ipagdiwang ang kanyang pagbubuntis. Nang kumain na ang lahat, ang iba ay binigyan ng simpleng kanin habang si Sarin ay tumanggap ng mangkok na may halong soybean. Nang aalisin niya ang mga ito, si Mrs. Kidong ay napansin at mabilis na sinabing ang soybean ay masustansya at mabuti para sa mga buntis. Hindi gusto ni Sarin ang soybean pero si Mrs. Kidong ay iginiit na kapag buntis, hindi ka na pwedeng kumain ng kahit ano na lang na gusto mo. Kahit ayaw mo, kailangan mong kainin ito para sa sanggol. Napilitan si Sarin na lunukin ito ng atubili. Sa sandaling iyon, si Mr. Namchon ay nagsabing dahil may anak ng babae si Guwon, maganda kung magkakaroon ng lalaki sina Guyaong at Sarin. Agad na idinagdag ni Mrs. Kidong kung ano ang masama sa pagkakaroon ng babae. Pagkatapos magkaanak na babae, magkaroon na lang ng isa pa. Mas mainam na magkaroon ng mga anak taon-taon. Muli niyang binanggit kung gaano kalungkot ang apo niya na naglalaro mag-isa at sinabing hindi ito katanggap-tanggap, kailangan ng hindi bababa sa 2 anak. Para mapasaya ang mga magulang, walang pakundangang sumagot si Guyaong na dapat silang magmadali at magkaroon ng isa pa. Mabilis na nagtanong si Sarin, paano naman ang trabaho ko? Sinabi ni Guyaong na makakabalik siya sa trabaho ng dahan-dahan pagkatapos manganak. Ipinaliwanag ni Sarin na kahit regular na maternity leave ay kailangan ng pag-ingat at kung tumagal siya, baka hindi siya pabalikin ng kumpanya. Sumalungat si Mrs. Kidong na mas maganda pa raw iyon dahil hindi naman gaano kumikita si Sarin at mas matalino na mabuhay sa sweldo ni Guyaong, manatili sa bahay at magtuon sa pag-aalaga ng mga bata. Sa kabutihang palad, si Mr. Namchon ay pumasok para baguhin ang usapan kung hindi ay talagang hindi na sana natuloy ang hapunan. Nang makauwi sila, napansin ni Sarin ang 2 bote ng madilim na likido sa mesa. Agad na naghanda si Guyaong ng isang baso at sinabing ito ay sabaw ng isda na espesyal na inihanda ng kanyang ina para sa kanya, pinapaalala na uminom ng isang tasa araw-araw para sa kalusugan ng sanggol. Ayaw inumin ni Sarin ito pero patuloy na iginiit ni Guyaong na kailangan niya itong inumin para sa kapakanan ng bata. Nag-aalinlangan, tumikim si Sarin ngunit agad siyang nakaramdam ng pagkahilo dahil sa lasa nito. Hindi na niya nakayanan, galit na lumabas siya at sinabing kailangan niyang maglakad-lakad. Nang gabing iyon, naghapunan si Guyaong sa bahay ng kanyang mga magulang at kumain ng marami. Nang makita na tila mas payat ang kanyang anak kamakailan, si Mrs. Kidong ay nagsabi na mag-impake siya ng inihaw na karne para iuwi. Ipinaliwanag ni Guyaong na si Sarin ay may matinding morning sickness at hindi makatiis sa amoy ng inihaw na karne. Si Mrs. Kidong ay nagreklamo na masyadong maselan si Sarin. Agad niyang tinawagan si Sarin na nagtatrabaho pa rin ng overtime sa opisina. Tinanong niya kung kumusta na si Sarin, sinabing narinig niya ang tungkol sa pagkahilo at pinaalalahanan siyang huwag kalimutang kumain. Pero pagkabanggit pa lang ng pagkain, si Mrs. Kidong ay inilipat agad ang usapan sa kanyang anak. Sinabi niya kay Sarin na tiyaking kumakain si Guyaong sa oras, dahil sa bahay ay baka hindi siya kumakain ng maayos habang iniintindi ang pakiramdam niya, kaya payat na siya, na labis niyang ikinababahala. Dagdag pa niya, alam niyang masipag si Sarin pero bilang ina, naawa lang siya sa kanyang anak. Isang araw kapag naging ina na rin si Sarin, maiintindihan niya ang damdamin ng isang ina. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sarin na ang tawag ay hindi para magpakita ng pag-aalala sa kanya. Ito ay para pintasan siya. Ang tanging nagawa niya ay tahimik na humingi ng paumanhin. Kinabukasan bago magbukang liwayway, nagising si Sarin sa kanyang alarma. Nag-alok si Guyaong na ihatid siya sa trabaho, ngunit sinabi ni Sarin na kaya niyang sumakay ng subway. Gayunman, ang amoy ng pagkain ng ibang pasahero sa tren ay agad na nagpasiklab ng kanyang morning sickness kaya napilitang bumaba. Dahil dito, nahuli siya sa isang mahalagang pulong. Kalaunan sa daan pabalik, isang mataas na ehekutibo ang ganap na hindi pinansin siya. Inurong niya ang upuan kahit alam niyang buntis si Sarin sa likuran niya na nagpahirap sa kanya. Iminungkahi pa niya na ipasa ni Sarin ang proyekto sa ibang kasamahan. Sa kabutihang palad, nagsalita ang team leader para kay Sarin at atubiling binigyan siya ng ehekutibo ng pagkakataon. Nang gabing iyon, humingi ng paumanhin si Sarin sa team leader dahil sa nadagdag na pressure. Inaliw siya ng team leader at sinabing naintindihan niya ng husto. Naranasan na rin niya ang parehong sitwasyon dati. Para kay Miyaong, upang maiwasan ang palagiang reklamo ng kanyang ama, nagpasya siyang lumipat at magrenta ng sariling tirahan. Nag-aalala na baka maraming tanong ang may-ari, hiniling niya kay Guyaong na magpanggap na asawa niya habang tinitingnan ang lugar. Naging abala si Sarin buong araw at nang makauwi, sabik na inilabas ni Guyaong ang libro sa prenatal education na bigay ni Miyaong para basahin sa sanggol, pero sobrang pagod si Sarin para mainteresado. Hindi ito pinansin ni Guyaong at pinilit siyang makinig, na ikinainis niya kaya nagtanong, hindi mo ba nakikitang pagod ako? Doon lang napagtanto ni Guyaong at agad humingi ng tawad. Naramdaman ni Sarin na walang magawa at nasaktan, tumalikod siya papunta sa kwarto. Sa sandaling iyon, nakatuon ang isip ni Guyaong sa sanggol, tila hindi niya napapansin ang emosyonal na kalagayan ng kanyang asawa.
Sa kalagitnaan ng gabi, nakaramdam ng pagkahilo si Sarin at tumayo para pumunta sa banyo. Pagbalik niya sa kama, tiningnan niya ang kanyang asawang natutulog sa tabi niya. Habang iniisip ang lahat ng nangyari sa araw na yon, napansin niya na parang lahat ay nagmamalasakit lang sa gusto nila. Si Mrs. Kidong ay nagmamalasakit sa kanyang anak, si Guyaong ay nagmamalasakit sa sanggol sa kanyang tiyan, at ang boss niya ay trabaho lang ang iniintindi. Iniisip niya kung may tunay bang nagmamalasakit sa nararamdaman niya. Sa ganitong pag-isip, hindi na napigilan ni Sarin ang umiyak, bagamat tahimik, takot na baka magising ang asawa niya. Nang gabing iyon, pumunta si Hyrin sa bahay ng kanyang biyenan para sunduin ang anak. Pagbati pa lang niya, napansin niya agad na pinapakain ni Mrs. Kidong ng kiwi ang bata. Nagulat si Hyrin at nagtanong, "Inay, binibigyan mo siya ng kiwi?" Si Mrs. Kidong ay sumagot ng kaswal na gusto raw ito ng bata. Ipinaalala ni Hyrin na malinaw niyang isinulat ang listahan ng mga pagkain hindi dapat kainin ng bata, at kiwi ay kabilang doon, kaya bakit niya pa rin pinapakain ito sa kanya. Agad na tumutol si Mrs. Kidong, nagsasabing ang mga batang sobrang protektado ay madaling magkasakit at ang hindi pagiging mapili ay nakakatulong sa kanilang kalusugan. Sinubukan ni Hyrin na ipaliwanag na bawat edad ay may angkop na pagkain pero si Mrs. Kidong ay matigas ang ulo, iginigiit ang kanyang karanasan na sa edad na ito, ang mga bata ay pwedeng kumain ng kahit ano. Dagdag pa niya, "Sa tingin mo ba sasaktan ko ang sarili kong apo?" Nang makitang hindi siya makakatalos, natahimik si Hyrin. Habang paalis na siya, si Mrs. Kidong ay nagsabi na huwag paliguan ang bata dahil dinala na nila ng pinsan sa pampublikong paliguan. Nagulat si Hyrin, sinabing napakabata pa para doon, madulas at mapanganib, at hindi malinis ang lugar, pero si Mrs. Kidong ay iginiit na tama ang kanyang paraan. Hindi na nakipagtalo si Hyrin, tahimik na lang siyang umalis kasama ang anak. Paglabas niya, nakasalubong niya si Meow. Pagkatapos batiin ang hipag, dumiretso si Meow sa kanyang silid nang hindi kinakausap ang ina. Habang pinapanood ang anak na umaalis, si Mrs. Kidong ay nakaramdam ng kirot sa puso. Narinig niya kanina mula sa pinsan na lumipat si Meow para umupa ng bahay dahil ayaw niyang kamuhian siya ng kanyang ama na si Mr. Namchon dahil sa pagkakasala. Si Mrs. Kidong ay pumasok sa kwarto ni Meow at binigyan siya ng perang matagal niyang iniipon, sinabihan siyang gamitin ito para humanap ng mas magandang tirahan. Sinisisi ang sarili, sinabi niyang kasalanan niya lahat, mula sa hindi pagpayag sa anak na mag-graduate school hanggang sa pagpilit sa kasal na alam niyang hindi tama. Mahigpit na niyakap ni Meow ang kanyang ina at sinabing hindi nito kasalanan, na sarili niyang buhay at desisyon iyon. Nang umuwi si Hyrin, nakita niya ang anak na mahimbing na natutulog at nagbuntong hininga, iniisip na talagang napagod ang bata ngayong araw. Sa sandali ng kawalan ng pag-asa, inilabas ni Hyrin ang liham ng pagbibitiw na inihanda na niya. Nagpasya siyang isuko ang kanyang karera at manatili sa bahay para mag-focus sa pag-aalaga sa kanyang anak. Nang araw na yon, si Mrs. Kidong ay tumawag kay Sarin para ipaalala ang tungkol sa nalalapit na seremonya ng paggunita sa katapusan ng linggo. Nagsalita siya ng magalang, sinabi na kung masama ang pakiramdam ni Sarin, hindi niya kailangang pilitin ang sarili na pumunta. Matapos mag-atubili sandali, sinabi ni Sarin na dadalo siya. Si Mrs. Kidong ay agad na natuwa at sinabing, iyan ang tamang saloobin. Hindi ibig sabihin ng pagbubuntis na hindi ka makakalabas. Ang paggalaw ng madalas ay mabuti para sa sanggol. Napabuntong hininga si Sarin at ibinaba ang telepono. Alam niyang tinawagan ng kanyang ina ang asawa niya, kaya tatawagan sana ni Guyaong ito para sabihin siya lang ang pupunta dahil pagod na si Sarin sa pagbubuntis. Pero si Mrs. Kidong ay nagsabi na pumayag na si Sarin at binanggit pa na mas napapagod siya kapag nasa bahay lang. Natuwa si Guyaong nang malaman na nagboluntaryo ang asawa niya, naisip niyang ganito dapat ang isang mabuting manugang. Sa wakas, dumating na ang araw ng paggunita. Umupo si Sarin sa sahig, tinutulungan si Mrs. Kidong na maghanda ng pagkain. Nang hilingin ni Mrs. Kidong na kunin ang langis sa balkonahe, agad tumayo si Guyaong at nag-alok na siya na lang ang kukuha. Nagdilim ang mukha ni Mrs. Kidong sa hindi pagsangayon. Tinanong ni Guyaong kung bakit wala si Meow. Si Mrs. Kidong ay nagsabi na pinaalis niya si Meow dahil ayaw niyang nasa bahay ang anak at maranasan ang masamang mood ni Mr. Namchon. Pagkatapos ay binigyan niya si Sarin ng mas maraming gawain. Nang makita ito, itinaas ni Guyaong ang kanyang manggas para tumulong, pero si Mrs. Kidong ay agad siyang pinaalis, sinabihan siyang huwag makialam. Nagsalita ang mahigpit na tiyuhin, tinanong kung natatakot si Guyaong na pinapagod ng ina niya ang asawa. Dagdag niya, nakakasagabal lang ang mga lalaking nakatambay sa kusina at sinabihan si Guyaong na uminom na lang. Dahil sa kahiyaan, sinabi ni Sarin sa asawa na umalis na. Nang makita ang pagsisisi ng anak, nainis si Mrs. Kidong at sinabihan si Sarin na magpahinga sa kwarto, sinabing siya na ang tatapos ng lahat. Marahan na itinulak ni Guyaong ang asawa papunta sa kwarto, sinabihan siyang magpahinga at ipaubaya na sa kanya. Pero hindi pa man isang minuto matapos humiga si Sarin, narinig niya si Mrs. Kidong sa labas na pinapagalitan si Guyaong dahil sa kawalang kwenta at kawalang silbi. Nang marinig iyon, nakaramdam si Sarin ng labis na pagkabalisa. Nang gabing iyon sa bahay, sinabi ni Guyaong kay Sarin na patayin ang computer at magpahinga at tapusin na lang ang trabaho bukas o humingi ng tulong sa iba. Frustrated, sinabi ni Sarin na napipilitan na siyang bantayan ang mood ng iba dahil sa pagbubuntis niya at ngayon gusto pa niyang ipasa ang proyekto niya. Pero sino ba ang dapat niyang hingan ng tulong? Sinabi niya na hindi naman nagbago ang buhay nito, kaya hindi niya mauunawaan ang nararamdaman niya. Napabuntong hininga si Guyaong at sinabing, syempre naintindihan ko. Pero sa memorial, pwede mo namang sabihin na busy ka. Walang pumilit sa'yo na pumunta. Nainis si Sarin, tama ka. Kasalanan ko.
Walang pumilit sa akin, pero ako pa rin itong nagpumilit na parang tanga. Nauwi na naman sila sa away tungkol sa memorial. Nang gabing iyon, sa gitna ng gabi, biglang nakaramdam si Sarin ng matinding sakit sa tiyan. Tinawag niya si Guyaong, sinasabing nasasaktan siya at hindi niya alam ang gagawin. Bagamat sinabi niyang sumasakit ang tiyan, inakala ni Guyaong na overacting lang siya. Gayunpaman, dinala niya ito sa ospital. Pagkatapos suriin, sinabi ng doktor na si Sarin ay nanganganib makunan dahil sa sobrang pagod at stress. Kahit ligtas ang sanggol, kailangan niyang maging sobrang maingat mula ngayon. Naalala ang kanilang away kagabi, naniniwala pa rin si Guyaong na wala siyang maling nasabi. Inisip niya na masyadong sensitibo lang si Sarin. Nang mabalitaan ni Mrs. Younghee na naospital ang anak, agad siyang pumunta doon. Hindi niya sinisi si Guyaong at dumiretso siya sa kwarto para makita ang kanyang anak. Nadurog ang puso niya nang makita si Sarin na nakahiga sa kama ng ospital. Nagulat si Sarin nang makita ang kanyang ina at ipinaliwanag ni Guyaong na tinawagan niya ito. Sinabi ni Mrs. Younghee sa anak na magpahinga lang at siya na ang bahala sa lahat. Sinabi niya kay Guyaong na mula ngayon kailangan niyang alagaan ng mabuti si Sarin, ngunit sumagot si Guyaong na abala siya sa trabaho kamakailan at hindi madaling makapag-leave. Nang marinig iyon, si Mrs. Younghee ay bumalik ng gabing iyon, pansamantalang isinara ang kanyang tindahan at nagpa siyang tumira sa bahay ni Sarin sandali para alagaan ang kanyang anak. Hindi nagtagal matapos makalabas ng ospital, nakatanggap si Sarin ng tawag mula kay Mrs. Kidong. Sa halip na tanungin kung kumusta na siya, si Mrs. Kidong ay agad siyang pinagalitan dahil nasa bahay pa rin siya sa oras na iyon. Walang nagawa si Sarin kundi magsinungaling, sinabing masama ang pakiramdam niya at nagpahinga muna siya. Sinabi ni Mrs. Kidong na nagkaroon siya ng masamang panaginip kagabi, kaya siya tumawag at agad na nagtanong kung maayos ang sanggol. Pinatiyak ni Sarin na ayos ang lahat at sinabihan siyang huwag mag-alala. Sinabihan siya ni Mrs. Kidong na magpahinga bago ibinaba ang telepono. Pagkatapos nito, bumaling siya kay Mr. Namchon at nagreklamo na hindi niya maintindihan kung bakit laging nagkakasakit si Sarin. Sumagot si Mr. Namchon na maaaring dahil ito sa nakaka-stress na trabaho ni Sarin. Agad tumutol si Mrs. Kidong at sinabi na noong buntis siya sa 3 anak, nagawa pa niyang magpatakbo ng negosyo at alagaan ang kanyang mga biyenan ng walang problema. Sinabi ni Mr. Namchon na nagbago na ang panahon at hinimok siyang maging mas maunawain kay Sarin dahil buntis ito. Pumayag si Mrs. Kidong kahit may pag-aalinlangan. Sa bahay ni Sarin, si Ginang Junghai ay abalang-abala sa paghahanda, pati na rin ang paboritong inihaw na tadyang ni Sarin. Biglang dumating si Mrs. Kidong upang bumisita at nagulat nang makita roon si Ginang Junghai. Ipinaliwanag ni Guyaong na dahil kailangan ni Sarin ng pahinga, dumating ang kanyang biyenan upang alagaan siya. Agad na tinanong ni Mrs. Kidong kung seryoso ang kalagayan at kung may problema ba ang bata. Mabilis na ipinaliwanag ni Sarin na siya ay medyo pagod lamang. Sinimula ni Mrs. Kidong ang kanyang sermon at muling binanggit na matagal na niyang sinasabihan si Sarin na mag-resign dahil hindi raw angkop sa mahina ang katawan ang ganoong uri ng trabaho. Pagkatapos ay bumaling siya kay Ginang Junghai at tinanong kung bakit palagi itong naroon gayong may sarili naman itong negosyo. Ipinaliwanag ni Ginang Junghai na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang anak kaya ayos lang na mag-leave siya ng ilang araw. Magalang ngunit diretsahang sinabi ni Mrs. Kidong na dapat ay ipinaalam sa kanya ito upang nakapunta rin siya. Ipinaliwanag ni Ginang Junghai na ayaw niyang makaabala. Iginiit ni Mrs. Kidong na anak din niya si Sarin at natural lamang na alagaan niya ito. Pagkatapos ay inutusan niya si Guyaong na initin ang lugaw na kanyang dala. Nang mag-alok si Ginang Junghai na siya na ang gumawa at sinabihan si Guyaong na magpahinga, si Mrs. Kidong ay nanatiling nakaupo sa sofa at patuloy na nagbibigay ng mga utos mula roon. Habang pinagmamasdan ni Sarin ang kanyang ina na tahimik na kumikilos sa kusina, nakaramdam siya ng matinding kirot sa puso, ngunit nanatiling tahimik. Bago umalis, sinabi ni Mrs. Kidong kay Guyaong na tiyaking mag-quit si Sarin sa trabaho at manatili na lamang sa bahay. Ayon sa kanya, maaari siyang magtrabaho habang nandoon ang biyenan upang tumulong. Idinagdag pa niya na kung hindi, walang kikita para sa gatas ng sanggol. Pagkaalis ni Mrs. Kidong, muling naglinis ng bahay si Ginang Junghai. Sinabi ni Sarin na siya na lamang ang gagawa, ngunit umiling ang kanyang ina at sinabihan siyang magpahinga. Habang pinagmamasdan ni Sarin ang likod ng kanyang ina, bigla niyang napagtanto na ang biyenan ay mananatiling biyenan, ngunit ang sariling ina ay tunay na ina magpakailanman. Samantala, hinimok ni Mrs. Kidong si Hairin na sunduin ang anak ng mas maaga, ngunit nakatanggap si Hairin ng isang urgent na mensahe na hindi siya maaaring umalis. Tinawagan niya si Guwon at hiniling na ito na lamang ang pumunta. Sinabi ni Guwon na may meeting siya, ngunit sa huli ay tiniyak niyang siya na ang susundo at hindi na kailangang mag-alala. Muli niyang binigyang diin na ang pagpapalaki ng bata ay responsibilidad ng parehong magulang. Nang dumating si Guwon sa bahay, agad siyang tinanong ni Mrs. Kidong kung bakit wala si Hairin. Ipinaliwanag niya na may biglaang mahalagang gawain ang kanyang asawa. Agad namang nagreklamo si Mrs. Kidong at tinanong kung ano raw ba ang mas mahalaga kaysa sa sariling anak. Maingat na inayos ni Guwon ang sitwasyon at ipinaliwanag na may mga bagay talagang hindi maiiwasan at hindi ito nangangahulugang mas mahalaga kay Hairin ang trabaho kaysa sa anak nila. Maya-maya, dumating si Mr. Namchon kasama ang kanilang apo. Bubuhatin na sana ni Guwon ang bata nang mapansin niya ang lollipop sa kamay nito at agad na tinanong kung ano yon. Ipinaliwanag ni Mr. Namchon na habang pauwi sila, nakita ng may-ari ng supermarket ang bata at dahil sa sobrang cute nito ay binigyan siya ng lollipop. Agad na tumutol si Guwon at sinabi na masyado pang bata ang kanyang anak para sa ganoong candy at maaari nitong masira ang mga ngipin nito.
Dahil dito, inagaw ni Mrs. Kidong ang lollipop at may pagkainis na sinabi na hindi naman mahalaga dahil mawawala rin ang mga ngipin ng bata bago ibinalik ang candy sa kanyang apo. Masayang idinagdag ni Mr. Namchon na ayon daw sa may-ari ng supermarket, malamang ay magkakaroon ng kapatid na lalaki ang anak ni Guwon dahil hindi ito mahilig sa manika at mas gusto ang mga laruan ng lalaki. Sumang-ayon si Mrs. Kidong at sinabi na ang kilos ng kanyang apo ay talagang parang batang lalaki. Nang marinig ito, nainis si Guwon at iginiit na ang kanyang anak ay isang perpektong 200 point na bata. Sumagot si Mrs. Kidong na mabuti lamang ang kanyang intensyon at ipinaalala na matagal na niyang sinabi kay Hyrin na habang bata pa sila ay dapat na silang magkaroon ng isa pang anak at tutulungan niya itong palakihin. Sa sandaling iyon, lubos na naunawaan ni Guwon kung bakit ayaw ni Hyrin na ang kanyang ina ang mag-alaga sa kanilang anak. Ang patuloy na pagpuna ay hindi madaling tiisin at malinaw na magkaiba ang kanilang pananaw sa pagpapalaki ng bata. Pagdating ni Guwon sa kanilang bahay, naupo siya sa sofa at napalalim sa pag-isip. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Hyrin galing sa trabaho at agad niyang ipinahayag ang pag-aalala sa pagod ni Guwon. Sinabi niya na tulog na ang kanilang anak. Nang balak na sana ni Hyrin na silipin ang bata, pinigilan siya ni Guwon at humingi ng tawad. Inamin niyang nagkamali siya sa pagsisi kay Hyrin noon at sinabi na oras na para gumawa sila ng pinal na desisyon. Lumabas din na ayaw pala ni Guwon na ipagpatuloy ng kanyang ina ang pag-aalaga sa kanilang anak. Dahil dito, napagpasyahan nilang maghanap ng daycare. Gayunpaman, pagdating nila roon, ipinaliwanag ng punong guro na wala ng bakanteng pwesto. Ayon sa kanya, maraming magulang ang agad nagrereserba ng lugar para sa kanilang mga anak mula pa lamang sa kapanganakan, kaya kinakailangan nilang maghintay ng hindi bababa sa 1 taon. Napagtanto ng mag-asawa na ang pagpapalaki ng anak ay mas mahirap kaysa sa pagdadala nito sa mundo, at tila iisa na lamang ang natitirang pagpipilian para sa kanila. Pagka-uwi, kinuha ni Hyrin ang liham ng pagbibitiw na matagal na niyang naisulat. Ipinaliwanag niya kay Guwon na matagal na niya itong pinag-iisipan, ngunit palagi siyang nag-aalinlangan, at ngayon ay oras na para magpasya. Napabuntong hininga si Guwon at tinanong kung talagang masaya siya sa kanyang trabaho. Ngumiti si Hyrin at sinabing, dahil ang pagiging mamamahayag ay pangarap na niya mula pa noon. Matapos ang mahabang katahimikan, sinabi ni Guwon na dapat ipagpatuloy ni Hyrin ang kanyang hilig at siya na lamang ang mananatili sa bahay upang alagaan ang kanilang anak. Ipinaliwanag niya na halos magkapareho lamang ang kanilang taunang kita, kaya mas makatuwiran na ang mas masigasig at mas angkop ang magpatuloy sa pagtatrabaho. Dagdag pa niya, mahal ni Hyrin ang kanyang trabaho, samantalang ang pangarap niya ay maging isang mabuting ama. Nabigla si Hyrin at tinanong kung totoo ang kanyang sinabi. Kinumpirma ni Guwon na ang pagpapalaki ng bata ay responsibilidad nilang dalawa at hanggat nagkakaunawaan sila, iyon lamang ang mahalaga. Kinaumagahan, dinala ni Guwon at Hyrin ang kanilang anak sa bahay ng mga magulang ni Guwon upang ibahagi ang kanilang naging desisyon. Tuwang-tuwa si Mrs. Kidong nang makita sila dahil inakala niyang iwan nila ang bata sa kanya. Gayunman, nang marinig niya na si Guwon ang magbibitiw sa trabaho upang alagaan ang kanilang anak, agad na nagdilim ang mukha niya at ni Mr. Namchon. Ipinaliwanag ni Guwon na pinag-isipan nilang mabuti ang desisyong iyon at mas makabubuti para sa bata kung may isang magulang na mananatili sa bahay. Galit na kinuwestiyon ni Mr. Namchon ang desisyon at iginiit na ang lalaki ang dapat kumikita habang ang babae ang nag-aalaga ng mga anak. Sinubukan ni Guwon na ipaliwanag na mas malaki ang kita ni Hyrin kaysa sa kanya, ngunit lalo lamang itong ikinagalit ni Mr. Namchon. Ipinahayag nito na buong buhay siyang nagsikap upang palakihin ang anak, pag-aralin, at tulungan itong makakuha ng magandang trabaho, kaya hindi niya matanggap na tila isinasantabi ang lahat ng iyon para lamang mag-alaga ng isang bata. Pinagalitan niya si Guwon dahil sa paggawa ng desisyon ng mag-isa at pagkatapos ay nagmarsa papunta sa kanyang silid. Pagkaalis ni Mr. Namchon, bumaling si Mrs. Kidong kay Hyrin at tinanong kung may nagawa ba siyang pagkukulang o nakakaasar sa pag-aalaga sa bata. Sinabi niya na kahit pa may pagkakamali, hindi iyon sapat na dahilan upang magbitiw si Guwon sa trabaho. Ngumiti si Hyrin at ipinaliwanag na hindi iyon ang dahilan ng kanilang desisyon. Ibinahagi niya na bagamat mahalaga ang pera sa yugtong iyon ng kanilang buhay, mas makabuluhan at mas responsibilidad nila ang personal na pagpapalaki sa kanilang anak. Ipinahayag ni Mrs. Kidong na hindi niya maintindihan ang kanilang paraan ng pag-isip. Ipinaalala naman ni Guwon sa kanyang ina ang minsang sinabi ng kanyang ama noong lasing ito na pinagsisisihan niyang inubos niya ang buong buhay sa trabaho at hindi nasaksihan ang paglaki ng kanyang mga anak. Idinagdag ni Guwon na ang kanilang desisyon ay para sa kapakanan ng kanilang anak at para sa pangmatagalang kaligayahan ng kanilang maliit na pamilya at hiniling niyang magtiwala at unawain sila ng kanyang ina. Nang araw ding iyon, lumabas si Mrs. Kidong upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Ipinagmalaki niya kung paano niya inalagaan ang kanyang apo at sinabi pa na kung magkakaroon ng pangalawang anak ang kanyang mga anak, handa rin siyang tumulong sa pagpapalaki nito. Pinuri siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit pinayuhan din siyang huwag masyadong ispoil ang kanyang manugang at tiyaking maayos din ang pakikitungo sa kanya bilang kapalit. Agad na nagreklamo si Mrs. Kidong at sinabi na mabuti ang pakikitungo ng kanyang manugang sa sariling mga magulang, ngunit hindi ganoon sa kanya. Isang kaibigan ang sumingit at nagsabing hindi katanggap-tanggap ang mga modernong manugang na hindi nagpapakita ng nararapat na paggalang sa kanilang mga biyenan. Idinagdag pa ng iba na kahit gaano ka magsikap sa pag-aalaga ng mga apo, kadalasan ay hindi ito pinahahalagahan. Ang tunay na hinahanap umano ng mga anak ay tulong pinansyal upang makabili ng magagandang bagay o makapag-aral sa prestihiyosong paaralan. Sa huli, napagkasunduan nila na upang maging mabuting biyenan sa makabagong panahon, kailangan mong may pera. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagdilim ang mukha ni Mrs. Kidong.
Habang pauwi, napansin niya ang isang restoran na may karatulang tumatanggap ng trabahador. Bigla niyang naisip na dapat din siyang maghanap ng trabaho upang kumita at makatulong sa kanyang mga anak. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, natatakot siya na kapag tumanda siya, wala nang magmamalasakit sa kanya. Samantala, nakatanggap si Mayaong ng isang taimtim na mensahe mula kay Chulso at nagpa siyang makipagkita sa kanya sa huling pagkakataon. Ipinakita ni Chulso ang kasunduan sa kanilang paghihiwalay at ipinaliwanag na natanggap siya ng isang kumpanya sa Seidel. Hiniling niya kay Mayaong na kalimutan ang nakaraan at sumama sa kanya upang magsimulang muli habang naangakong gagawin niya itong masaya. Nagulat si Mayaong at nagtaka kung bakit dala niya ang mga papeles ng paghihiwalay. Ipinaliwanag ni Chulso na kung tatanggihan niyang sumama, pipirmahan niya agad ang mga dokumento upang tuluyan na siyang palayain. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Mayaong kay Mrs. Kidong ang tungkol sa kanilang pagkikita ni Chulso. Tinanong siya ni Mrs. Kidong kung ano ang balak niyang gawin. Ibinahagi ni Mayaong na pagkatapos ng diborsyo, plano niyang kumuha ng entrance exam sa graduate school at magsimulang muli ng bagong buhay. Inamin niyang nakakaramdam siya ng guilt sa kanyang mga magulang, ngunit labis din siyang nag-aalala kung paano niya haharapin ang buhay ng mag-isa matapos ang kanilang paghihiwalay. Pinayuhan ni Mrs. Kidong si Mayaong na huwag nang isipin ang sasabihin ng iba at sundin ang sariling puso at piliin ang landas na magbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Binanggit niya si Guwon bilang halimbawa na nakahanap ng kasiyahan sa naging desisyon nitong manatili sa bahay at alagaan ang kanyang anak. Sa kanyang pagninilay, napag-isip-isip ni Mrs. Kidong na masyado niyang pinahalagahan noon ang tingin ng iba at nakalimutan ang tunay na mahalaga, ang kaligayahan ng kanyang mga anak. Tiniyak niya kay Mayaong na anuman ang maging desisyon nito, susuportahan niya yon ng buong puso. Samantala, kumain si Sarin kasama ang kanyang mga matalik na kaibigan at nalaman niyang ang isa sa kanila na matagal nang nahirapang magbuntis ay buntis na ngayon. Masayang ibinalita ng kaibigan na labis ang tuwa ng kanyang asawa kaya nakapagreserba na ito ng pwesto sa isang mamahaling postpartum care center. Nagulat si Sarin at napagtanto niyang hindi pa niya naiisip ang mga ganitong bagay. Ibinahagi ng kaibigan na nagkakahalaga ito ng 20 milyong won para sa 2 linggo at napakahirap makakuha ng slot, ngunit sa kabutihang palad ay ang kanyang mga biyenan ang sasagot sa lahat ng gastusin. Kinabukasan, isinama ni Guyaong si Sarin upang maghanap ng postpartum care center. Pagdating nila sa isang lugar, ipinaalam sa kanila na puno na ang mga regular na kwarto at tanging mga VIP room na lamang ang natitira na nagkakahalaga ng 25 milyong won para sa 2 linggo. Nahiya ang mag-asawa kaya napagpasyahan nilang pag-isipan muna ito. Naghanap pa sila ng ibang mga sentro, ngunit wala ring naging maayos. May mga lugar na masyadong malayo at mayroon namang labis ang presyo. Iminungkahi ni Guyaong na tanungin nila ang kanyang ina at sinabi niyang si Mrs. Kidong ay tiyak na mas maalaga kaysa sa ibang tao. Agad itong tinanggihan ni Sarin dahil labis siyang hindi magiging komportable kung ang kanyang biyenan ang mag-aalaga sa kanya habang nagpapagaling. Para kay Guyaong, hindi ito malaking bagay dahil para sa kanya ay halos ganoon din naman noong inalagaan siya ni Mrs. Kidong dati at wala raw pinagkaiba. Pagkatapos nito, bumili ang mag-asawa ng mga gamit para sa sanggol. Nakakita si Sarin ng stroller na ginagamit din ng kanyang kaibigan at sinabi niyang napakaganda nito. Ngunit nang makita nila ang price tag na 2.8 milyong won, pareho silang nagulat. Hindi maunawaan ni Guyaong kung bakit napakamahal ng mga gamit para sa sanggol. Ipinaliwanag ni Sarin na panandalian lamang itong gagamitin, kaya hindi kailangang bumili ng napakamahal, kahit halata pa rin na nais niya ang pinakamainam para sa kanilang anak. Habang paalis na sila, tumawag si Guwon at inimbitahan ang mag-asawa na maghapunan sa kanilang bahay ng gabing iyon. Sa hapunan, ipinaliwanag ni Guwon at Hyrin na nais nilang ipagdiwang ang pagbubuntis ni Sarin, ngunit dahil sa pagiging abala sa sanggol ay ngayon lamang sila nakapag-ayos. Sinamantala ni Guyaong ang pagkakataon upang magtanong tungkol sa kanyang kuya at inamin na nag-aalala siya sa magiging kinabukasan nito. Inaliw siya ni Guwon at hinikayat na huwag mag-isip ng labis, kundi gumawa ng desisyon batay sa sariling sitwasyon. Idinagdag ni Hyrin na ang landas na kanilang pinili ay maaaring hindi ang pinakamahusay, ngunit ito ang pinakaangkop para sa kanila at umaasa siyang hindi masyadong pinipressure ni Sarin at Guyaong ang kanilang mga sarili. Tinanong ni Hyrin si Sarin kung saan sila nagpunta ng araw na iyon, kaya ikinuwento ni Sarin ang tungkol sa pagbisita nila sa mga postpartum care center. Dahil wala silang nahanap na kaaya-aya, sumakit ang kanyang ulo. Nang marinig ito, nabanggit ni Guyaong na naisip niyang hilingin kay Mrs. Kidong na alagaan si Sarin pagkatapos manganak. Dahil dito, nagkatinginan si Guwon at Hyrin at sabay na natawa. Ipinaliwanag ni Guwon na minsan ay naisip din niya iyon, ngunit binigyan siya ni Hyrin ng isang malinaw na halimbawa. Inihalintulad niya ang pagpapaalaga sa biyenan pagkatapos manganak sa isang sitwasyong napaka-hindi komportable. Natawa silang tatlo, maliban kay Guyaong na hindi makangiti. Lumipas ang panahon at isang araw ay nagising si Sarin na napansin niyang sobrang laki na ng kanyang tiyan upang siya ay makayuko at magsuot ng medyas. Naupo siya nang walang magawa at napaiyak. Nang makita siya ni Guyaong sa ganoong kalagayan, naawa at sabay na natuwa ito kaya agad siyang tumulong. Nakipagkita si Sarin sa isang kaibigan upang matuto mula sa karanasan nito. Ikinuwento ng kaibigan na nang siya ay manganak, tumagal ng 32 oras ang sakit at sa huli ay kinailangan pa ng medikal na interbensyon. Pinayuhan nito si Sarin na kung nalaman lamang niya noon kung gaano kasakit ang panganganak, pinili na sana niya ang cesarean section mula pa sa simula. Pagkatapos nito, bumalik si Sarin sa kumpanya at napansin niyang ang mga kasamahan niya ay nakatingin sa kanya na may kakaibang mga ekspresyon.
Sa sandaling iyon, tinawag si Sarin ng kanyang superior at ipinaalam na ang proyektong binalak niya kanina ay nagtagumpay ng husto sa Seal Trade Fair. Masayang binati siya ng lahat ng kanyang mga kasamahan at binigyan pa siya ng kanyang boss ng isang malaking sobre ng bonus. Nang gabing iyon, lumabas ang buong team upang magdiwang. Habang pinapanood ni Sarin ang lahat na nasisiyahan sa kanilang inumin, siya ay natukso at naisip na kapag naipanganak na ang sanggol, tiyak na inom siya ng masarap. Gayunman, mabilis na ipinaalala ng team leader na kung balak niyang magpasuso, kinakailangan niyang umiwas sa alak nang hindi bababa sa 1 taon pa. May isang kasamahan na nagbanggit na narinig daw niya na ang pagbubuntis ang pinaka-relaxing na panahon para sa mga babae. Agad itong tinutulan ng team leader at ipinaliwanag na ayaw ng mga buntis na marinig ang ganoong pahayag dahil kailangan nilang tiisin ang pananakit ng likod, puyat at iba't ibang paghihirap. Idinagdag niya na ang pagiging ina ay walang araw ng pahinga at isa-isa niyang binanggit ang mga hamon mula sa yugto ng pagiging newborn hanggang sa matutong maglakad, magsalita at pumasok sa paaralan. Nang marinig ito, napapikit si Sarin sa takot at inamin sa sarili na kahit hindi pa ipinapanganak ang kanyang sanggol, nakaramdam na siya ng pangamba. Napagkasunduan ng grupo na sa pag-aasawa, pagbubuntis, at panganganak, ang mga kababaihan ang kadalasang nagdurusa ng lubos. Dagdag pa ng team leader, ang tunay na ikatlong yugto ng pagsubok ay nagsisimula kapag naisilang na ang sanggol, lalo na sa usapin ng pakikitungo sa mga biyenan. Hindi tulad ni Sarin, matapos magbitiw sa trabaho, inilaan ni Guyaong ang buong oras niya sa pag-aalaga sa anak. Siya mismo ang nag-asikaso sa bawat maliit na detalye, nagbabantay ng bata, namimili sa palengke, nagluluto, at naghahanda ng hapunan para kay Hyrin tuwing uwi ito mula sa trabaho. Samantala, para kay Miyaong, matapos makumpleto ang proseso ng diborsyo, opisyal na siyang lumipat sa kanyang inuupahang apartment. Dahil nag-aalala si Mrs. Kidong na baka hindi maayos ang pagkain ng kanyang anak, personal siyang nagdala ng kimchi at lutong bahay para dito. Pinayuhan niya si Miyaong na huwag lamang mag-focus sa pag-aaral at ipinaalala na kung may makilala itong mabuting tao, dapat ay bigyan niya ng pagkakataon ang sarili na kilalanin ito. Narinig ito ni Mr. Namchan at sumingit upang sabihing magsimula na silang kumain. Sa araw na yon, unang beses na nagluto si Miyaong ng pagkain para sa kanyang mga magulang. Inihanda niya ang tomato stir-fried noodles. Labis na naantig si Mrs. Kidong at nasabi niyang sa wakas ay lumaki na ang kanyang anak. Samantala, nagtanong si Mr. Namchan kung may iba pa bang ulam, lalo na kung may kanin. Sa parehong sandaling iyon, nakatanggap si Miyaong ng text message na opisyal ng aprobado ang kanyang diborsyo at agad na gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang umalis sina Mr. Namchan at Mrs. Kidong, dumaan sila sa isang tindahan ng gamit sanggol. Nais ni Mrs. Kidong na bumili ng stroller para kay Sarin, ngunit dahil wala siyang dalang pera, kinailangan niyang humingi ng tulong kay Mr. Namchan. Sa kumpanya naman, muling nakatanggap si Sarin ng magandang balita. Inihayag ng team leader na pagkatapos ng kanyang maternity leave, siya ang ipapadala sa Milan Furniture Fair dahil partikular siyang hiniling ng overseas partner upang mamahala. Labis ang tuwa ni Sarin sa balitang ito, ngunit nang ibahagi niya ito kay Guyaong pag-uwi sa bahay, tumutol ito. Ipinahayag ni Guyaong ang kanyang pangamba dahil wala pang 100 araw ang kanilang sanggol at kailangan pa nito ang kanyang ina. Nalungkot si Sarin at ipinaalala sa kanya ang napagkasunduan nila na pagkatapos ng kanyang maternity leave, si Guyaong ang mananatili sa bahay upang mag-alaga ng sanggol. Tumugon si Guyaong na iba ang sitwasyon kapag may paglalakbay sa ibang bansa. Iginiit ni Sarin na ito ay isang pagkakataong minsan lamang dumating sa buhay at tinanong sa sarili kung madali rin ba niya itong isusuko kung siya ang nasa kalagayan nito. Muli na namang nauwi sa pagtatalo ang kanilang usapan. Kinabukasan, pumunta si Guyaong sa kumpanya upang makipag-usap sa isang kasamahan. Ibinahagi niya ang kanyang labis na pag-aalala tungkol sa kagustuhan ni Sarin na pumunta sa Milan. Bagamat dati siyang determinado na unahin ang kanyang asawa, nagsisimula na siyang mag-alinlangan. Pinayuhan siya ng kasamahan na dahil malapit ng mga anak si Sarin, ito ang pinakasensitibong panahon at hindi siya dapat makipagtalo, kundi umuwi at pag-usapan muli ang lahat ng mahinahon. Matapos ang kanilang pagtatalo, mag-isa namang pumunta si Sarin sa tindahan ni Ginang Yaonghi. Nang makita ni Ginang Yaonghi ang buntis na si Sarin na hirap maglakad at may namamagang mga paa, agad niyang hinubad ang sariling sapatos at minasahe ang mga binti nito. Nagreklamo si Sarin na wala na siyang makitang komportableng posisyon sa pagtulog at patuloy na sumisipa ang sanggol. Inamin niyang hindi niya inasahan na magiging ganito kahirap at kapagod ang pagbubuntis. Inaliw siya ni Ginang Yaonghi at ipinaliwanag na dahil sa siyam buwang puno ng hirap, mas magiging mahalaga ang bata. Idinagdag pa niya na kahit gaano kalaking halaga ang ialok ng sinuman, hindi niya ipagpapalit ang kanyang anak kaninuman. Nang gabing iyon, umuwi si Guyaong at mahinahon niyang iminungkahi na pag-isipan nilang mabuti ni Sarin ang tungkol sa Milan upang makagawa ng desisyong pinakamabuti para sa kanila at sa sanggol. Pumayag si Sarin. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa ospital para sa prenatal check-up. Doon, ipinaalam ng doktor na kinakailangan ng maospital si Sarin. Dahil mababa ang amniotic fluid at bumaba ang inunan, inirekomenda ng doktor ang agarang operasyon para sa kaligtasan ng mag-ina. Labis na natakot si Sarin sa balitang ito. Nang gabing iyon sa bahay, naupo siya ng tahimik sa sofa. Lumapit si Guyaong upang aliwin siya at ipinaliwanag na ang panganganak ay isang tungkuling kailangang pagdaanan ng mga babae at hanggat malusog ang sanggol, wala siyang dapat ipangamba. Pagod na napabuntong hininga si Sarin at inisip na mula pagbubuntis hanggang panganganak, halos walang nangyari ayon sa kanyang nais. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mrs. Kidong na nagsasabing sila ng kanyang asawa ang bibili ng stroller para sa kanilang apo at hiniling na mag-focus na lamang siya sa panganganak nang walang iniintinding iba.
Pagkabasa ng mensahe, hindi napigilan ni Sarin ang mapangiti. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, tila sa sandaling iyon ay handa na siya, kapwa sa isip at damdamin, na tuluyang maging isang ina. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.